Diyos ko, mutya nga ito. Mutya ng uling. Ano nagagawa nito, Narda? Alam mo ba? Nakakakita po ako sa dilim. Tapos hindi ako nakakita ng aswang. Tila po ang alam ko, Lola Pasiana. Ganun ba? Alam niyo po ba? Ang ibang kayang gawin ng mutya na yun, Lola. Hindi. Iba-iba naman ang kakayahan ng mutya ng uling. Nakadepende kasi ito sa mga kahoy na ginawang uling kung saan may nakatagong mutya. Pero ang mutya ng uling ay kaya makapanggamot ng yanggao, kulam at lason. At dagdag na lang ang ibang kakayahan nito. Kung hindi ka nagagawang makita ng aswang, ibig sabihin, pwede itong pangkumbate. Kaya malakas na mutya ito, Narda. Ngayon, alam ko na kung bakit kayo nakaligtas na dalawa. Apo, tsaka may alagang sigbin din po si Narda. Nga po nagturo sa amin ng daan palabas ng kakahuyan, Loli. Tapos tumulong din ito sa amin, laban po sa aswang na yun. Sigben? Anong sigben? Parang pusa po ang atsura na may malapad na tenga. Tapos kulay itim po lahat mula sa balahibo. Mga kuko at mata niya po. Hindi nga siya madaling makita sa dilim eh. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento ng bata na nagngangalang Narda. Si Narda ay ulila na sa ama at ang tanging kasama nito sa buhay ay ang kanyang inang si Nelia. Mahirap ang pamumuhay ng mag-ina dahil nakatira sila sa isang maliit na baryo malapit sa paanan ng bundok. Para maitaguyod ang anak ay kahit anong trabaho ginagawa ni Nelia. Merong nagbubunot ito ng damo sa mga sakahan at kapag anhan ay sumasama ito na nakikipaggapasan ng mga palay. Pero ang isa sa talagang kabuhayan ng mag-ina ay ang pag-uuling. Nangunguha sila ng mga kahoy sa gubat at ginagawang uling na siyang ibinebenta ng mga ito sa bayan. Sa ganitong gawain ay nakakaraos naman ang mag-ina. At ang araw lang ng tag-ulan ang siyang mahirap para sa mga ito dahil hindi sila nakakapag-uling. Kaya naman, wala silang kita. Gayunpaman, hindi naman sila nagugutom dahil nga masipag at madiskarte si Nelia. Kapag tag-ulan ay nangunguha ito ng mga kangkong na siyang ibinebenta nila at minsan ay ginagawa na ring ulam. Kahit mahirap ay hindi naman nagrereklamo si Narda. Sa halip ay tumutulong pa ito sa ina para mas mapadali nito ang kanyang trabaho. Anak, pasensya ka na ha. Kangkong na naman ang ulam natin ngayon. Bukas kapag naibenta na yung uling, makakabili na tayo ng isda o ng karne. Kahit wag na po, Nay. Itago niyo na lang po ang pera. Ayos na po ako sa kangkong. Masustansya naman po ito eh. Hindi anak, basta bukas kapag nabili na ang uling, bibili tayo ng masarap na ulam. Sige po, Nay. Kayo po ang bahala. Kaya naman kumain na nga ang mag-ina ng hapunan habang patuloy pa rin sa pagpatak ang malakas na ulan. Mabuti na lamang at naihango nila ang ginawa nilang uling bago bumuhos ang malakas na ulan. Kaya kahit papaano ay may uling sila na maibebenta. Kinabukasan, maganda na ang panahon. Kaya naman naisipan na ng mag-ina na ibenta ang kanilang uling. Nilagay nila ito sa kanilang ginawang kariton para marami ang kanilang madala sa bayan. Nanay, nakapitong sako na pala tayo sa ginawa nating uling ng nakaraan, no? Oo nga anak, mahigit 1,000 din ito. Kaya makakabili na tayo ng bigas at kape para kahit tumagal ang ulan. Hindi naman tayo magugutom. Kaya naman sinalansa na nga na mag-ina ang kanilang mga uling sa kariton at nang matapos ay tinalian na nila ito ng maigi. Ayan anak, maayos na. Sandali at kukuha muna ako ng tubig na babaunin natin pababa ng bayan para hindi tayo mauhaw sa daan. Sige po, Nay. Kumuha nga muna ng tubig si Nelia sa loob ng bahay at habang nag-iintay sa kanyang ina si Narda, ay may napansin ito na isang kapirasong uling. Itim nga ito kagaya ng iba pero makinang ito at iba ang hugis na kulay itim. Kaya naman, kinuha niya yon. Teka, ano kaya itong hugis pilog tapos ang kinang kahit na itim? Kinuha yun ni Narda dahil nagandahan siya dito at nilagay niya yun sa bulsa. Plano niyang gawin itong kwintas pagbalik. Nang makabalik na ang kanyang nanay Nelia ay agad nang lumakad ang mag-ina. Itinulak nila ang kanilang kariton na may kargang mga uling patungo sa bayan. Dahil may kalayuan ng bayan sa kanilang lugar ay nagtsatsaga ang mag-inang Nelia at Narda na tunguhin yon para lamang maibenta ang kanilang mga uling dahil mas mahal kasi ang presyo doon kaysa sa kanilang baryo lamang nila ito ibebenta. Pagdating sa bayan,
ay agad nila itong dinala sa kanilang suki na nagkakarenderya sa bayan na si Aling Karing. Aling Karing, magandang araw po. May uling po kami dito, oh. 7 sako po ito. Baka gusto niyo pong bumili. Mabuti naman, may uling na kay Nelia. Sige, kukunin ko lahat yan. At kailangan ko din sa karenderya ko para hindi na ako bumili ng tingi-tingi sa iba. Naku, maraming salamat po Aling Karing. Magkano ba ang benta mo niyan? Gaya lang ho ng dati Aling Karing, 200 ho bawat sako. Ano? 200 bawat sako? Hindi ka ba niyan lugi Nelia? Hay nako, ang mura niyan. Nasa 350 na nga ang benta ng ibang sako ng uling. Tapos hindi pa magandang klase eh. Bibilin ko yan sa'yo ng 300 bawat isang sako. Magkano ba lahat? 2,100 lahat. 2,000 na lang. Tawad na lang ako ng 100. Naku, maraming salamat po Aling Karing. Malaking tulong ho sa amin to ni Narda. Maraming salamat po sa inyo, Aling Karing. Walang anuman. Tama lang naman yung presyo na ibabayad ko kaysa sa iba nyo ibenta na sobrang baba na halos hingin na sa inyo. Teka, mabuti pa. Maupo muna kayo mag-ina roon. Kumain kayo dito. Naku, huwag na ho Aling Karing. Sobra na ho itong bigay nyo sa amin. Kaya sa bahay na lang ho namin kami kakain. Anong sa bahay nyo? Malayo pa ang lugar nyo dito Nelia. Kaya sige na, mamili na kayo ng ulam na mag-ina dyan. Huwag kayo mag-alala, hindi ko kayo sisingilin. Yun na lang ibabayad ko sa inyo. Okay ba yon? Sige ho Aling Karing. Maraming salamat ho talaga. Kaya naman, namili na nga ng ulam ang mag-ina. Eto na lang hong gulay Aling Karing. Tapos hati na lang ho kami ni Narda. Hay nako Nelia, mamili ka pa dyan ng ibang ulam. Sige na, huwag na kayo mahiyang mag-ina. Mabuti pa Narda, ikaw na lang ang mamili ng kakainin niyo. Kaya po Aling Karing eh. Gulay na lang po. Siya sige na, maupo na nga lang kayo mag-ina doon. Ako na lang ang mamimili ng ulam niyo. Naupo na nga lamang ang mag-ina at si Aling Karing na nga lang ang kumuha ng ulam ng mga ito. Eto, may nilagang baka dito. Saka pritong baboy. Kumain kayo mag-ina ng marami. Wow, ang sarap naman ito Aling Karing. Nanay, may pitong baboy oh. Sige anak, kumain ka. Aling Karing, maraming salamat ho talaga sa inyo. Hayaan nyo ho, balang araw makakabawi din ho kami sa kabaitan nyo sa amin. Ay nako, huwag mo nang alalahanin nyo Nelia. Kung malapit lang sana kayo dito sa akin, kukunin kita dito bilang katulong sa karenderya ko para hindi na kayo mag-uling. Ang kaso'y malayo ang lugar nyo, baka mahirapan ka din. Talaga ho Aling Karing, maaari ho ako magtrabaho dito sa inyo? Yun ay kung gusto mo Nelia, kulang na ako dito sa tao. Umalis kasi ang isang katulong ko dito. Ayaw na siyang pagtrabahunin ng mga anak niya dahil may maganda ng trabaho. Sige ho Aling Karing, tatanggapin ko ho. Talaga ayos lang ba sa'yo Nelia? Kahit malayo ang lugar niyo. Ayos lang ho yun. Maaga na lang ho ako nga alis doon sa amin. Ang mahalaga may trabaho po ako para naman sa susunod na taon. Mapag-aral ko na ho itong sinarda ko. Sige, pero hindi ganun kalaki ang mapapasahod ko sa'yo Nelia. Pero libre naman ang pagkain. Ayos lang ba yun sa'yo? Tsaka mas maigi na lang din yun kaysa mag-uling pa kayo mag-ina. Oho Aling Karing, ayos lang ho yun. Anak, ayos lang ba na maiwan ka sa atin kapag nagtatrabaho ako? Apoy Nay, wala pong problema. Sige po. Sige ho Aling Karing, magtatrabaho ho ako sa inyo. Siya sige na. Sa susunod na araw ka na magsimula. Para bukas makakapagpahinga ka muna Nelia. Pero kaya mo bang pumunta dito ng 4:00 ng madaling araw? Kasi maaga tayo magluluto. Maaga pa kasi minsan ng mga parokyano ko na nag-aalmusal. Sige ho Aling Karing, wala akong problema sa akin. Siya sige kung ganoon. Kumain na kayo mag-ina dyan. Kumain na nga ang mag-ina sa karinderya at tuwang-tuwa naman si Narda dahil masarap ang kanilang ulam. Matapos yun, muling nagpasalamat ang mag-ina at nagpaalam na kay Aling Karing. Aling Karing, marami hong salamat sa inyo. Mauna na ho kami. Siya sige na, mag-iingat kayo. Kaya naman lumakad na nga ang mag-ina paalis sa karinderya ng matandang si Aling Karing. Nanay, ang bait ni Aling Karing no? Oo nga anak eh, pero ayos lang ba sa'yo? Na maiiwan ka mag-isa sa bahay natin? Apo, malaki na din na naman po ako nani. Ako na po ang bahala sa mga gawaing bahay habang wala po kayo. Sige, mabuti naman kung ganon. Halika na. Mabili na tayo ng mga kailangan natin. Namili na nga ng bigas, kape at iba pang kailangan na mag-ina. Masaya sila dahil malaki ang perang bigay sa kanila ni Aling Karing kaya makakabili sila
at makakabayad din ng utang nila sa tindahan. Kaya naman, nang makauwi ang mag-ina sa kanilang baryo, ay hapon na at inutusan ni Nelia si Narda na bayaran ng utang nila sa tindahan. Anak, etong 500, ibayad mo ito kay Aling Ambeng. Magluluto ako ng hapunan natin. Sige po, Nay. Akin na po. Kinuha nga ni Narda ang pera at lumakad na habang naghahanda ng kanilang hapunan si Nelia. Pagdating ni Narda sa tindahan ay nakita niya ang kababaryo at kaidaran niyang si Laika na kumakain doon ng merienda. Hindi kagaya nila Narda na mahirap ang pamumuhay. Si Laika ay maganda ang kabuhayan at may kaya sa buhay. Dahil mga negosyante ang kanyang mga magulang, yun nga lang ay walang oras sa mga ito sa kanya at naiiwan lamang ito palagi sa kanyang tiyang dalaga na hindi din siya mabantayan dahil gala din ito, sumasama sa mga barkada nito. Kaya naiiwan palaging mag-isa si Laika sa kanila. Kaya nga kung saan-saan na din minsan ito napapadpad sa kakagala nito. Magandang hapon, Laika. Andito ka rin naman pala sa tindahan ni Aling Ambeng. Ikaw pala, Narda. Alika, merienda tayo. Aling Kambing, isang soft drinks nga at biskwit para kay Narda. Anong kambing? Ambing lang. Sandali lang, kukuha ko. O ito na Narda. Siya nga pala. Bakit andito ka? Mangungutang ka na naman ba? Naku Narda, pasensya na. Nasa 500 ang utang nyo. Kaya hindi mo na ako magpapautang sa'yo. Malulugi na ako. Palugi na naman talaga tong tindahan nyo, Aling Kambing ah. Ako na lang halos ang bumibili dito. Ambing lang. Hindi kambing. Ano ka ba naman, Laika? Tsaka, ano bumibili ka dyan? Minsan list na din yung mga kinukuha mo. Hindi bale. Hindi bale ikaw at binabayaran ka agad ng tiya mo o kaya ng nanay at tatay mo. Hindi po ako uutang, Aling Ambing. Magbabayad po ako. Ay, ito po ang 500 oh. Ay naman pala, Aling Ambing. Magbabayad naman pala sila Narda eh. Naku Narda, pagpasensyahan mo na tong si Aling Ambing ha. Masama kasi talagang ugali niyang tendera na yan. Ano masama ugali ka dyan? Masama palang ugali ko. Pero palagi ka nakatambay dito sa tindahan ko. Syempre, pinagtsatsagaan ko na lang tong tindahan niya na bulok. Ay nako, bakit ba ako nakikipagtalo sa iyong bata ka? Siya sige na Narda. Ito na yung soft drinks at biskwit. Kumain ka na dyan. Salamat sa bayad mo. Maraming salamat din po, Aling Ambing. Kain ka muna dito, Narda. Sige, Laika, maraming salamat sa libre ha. Wala yun, magkaibigan naman tayo eh. Tsaka saan ba kayo galing, Narda? Bakit ngayon lang kita nakita? Pumunta kasi kami ng bahay ni nanay para magbenta ng uling, Laika. Namili na din ng mga kailangan. Kaya ngayon lang kami nakabalik. Bakit? Wala naman, kasi hindi kita nakita eh. At yayayaan sana kita magmerienda dito kay Aling Ambing. Pero wala ka, kakauwi niya lang pala. Salamat, palagi mo na lang ako nililibre, Laika. Siguro, nabuburyong ka na naman sa inyo, ano? Malamang, kanina pa yung nakatambay dito. Hinahanap ka nga Narda. Mag-isa ka na naman ba sa inyo, Laika? Palagi naman yun eh. Wala naman palagi ang nanay at tatay ko. Tsaka ang tiya ko, gala naman yun eh. Mabuti pa, sabay ka na namin maghapunan. Bumalik kasi si nanay ng manok eh. Tapos ititinola niya yun. Sige, doon na lang ako kakain sa inyo. Tapos doon na lang ako matutulog. Sigurado ka? Hindi ka ba hanapin sa inyo? Tsaka alam mo naman na maliit lang ang bahay namin at papag lang ang higaan namin. Baka hindi ka sanay sa ganoon. Ano naman kung papag? Isanay naman ako matulog kung saan-saan eh. Cowboy kayo ako. Tsaka hindi naman ako hahanapin sa bahay. Wala naman ng nanay at tatay ko eh. At ang tiya kong gala, makikipiesta daw sa isang kaibigan nila. Kaya mag-isa lang talaga ako sa bahay. Sige, ikaw ang bahala, Laika. Antayin mo ako Kukuha lang ako ng damit sa bahay namin. O kaya samahan mo na lang kayo ako. Sige, sasamahan na lang kita. Kaya naman matapos kumain ng merienda ay nagpaalam na sila kay Aling Ambing. O paano, Aling Kambing? Dating gawin na lang Tayo na, Narda. At dito ay tumakbo na ang dalawa papalayo sa tindahan. Sandali, anong kambing? Ambing! Teka, Laika, ang bayad mo. Ay nako, tinakbuhan na naman ako ng batang yon. Ang lakas makalibre kay Narda. Wala naman palang pambayad. Pero nakakaawa din ang batang yon. Palagi nila nag-iisa. Mabuti na lang at nakakita siya ng kaibigan na si Narda. Napapailing na lamang si Aling Ambing habang nakatingin kina Narda at Laika. Nang makarating na ang dalawa sa bahay nila Laika, ay kumuha na ito ng gamit. Saka kumuha din ito ng ilang mga dilata.
Teka Laika, aanin mo yung mga dilata? Syempre, dadali natin sa inyo. Marami naman dito at hindi naman nakakain minsan. At minsan nga, nag-expired lang eh. Kaya dadalhin ko na lang to sa inyo nata. Kaya naman, dinala nga nila ang mga dilata patungo sa bahay nila Narda at nang makarating sila roon, Nanay, andito na po ako. Pasensya na po at natagalan ako. Gusto po kasing sumama ni Laika. Magandang gabi po, Aling Naya. Dito po ako matutulog sa inyo ha. Eto po, may dala akong mga dilata tsaka tinapay. Kasi nakaimbak lang dun sa amin eh. Nasisayang lang palagi. ano? Dito ka matutulog? Nagpaalam ka ba sa mga magulang mo, Laika? Hindi po, wala naman po sila doon eh. Mag-isa lang po ako sa amin. Umalis ang tiya kong galana pa sa at makikipiesta daw. Hindi naman ako sinama. Kaya dito lang po ako sa inyo, Aling Nelia. Apo na, wala kasing kasama si Laika sa kanila eh. Kaya dito na lang muna siya sa atin. O sige, wala namang problema sa akin eh. Pero ayos lang ba sa'yo, Laika? Wala kaming ilaw dito. Kandila at gasera lang. At saka, wala din kaming electric fan ah. Wala kasi kaming kuryente eh. Ayos lang po yun, Aling Nelia. Alam ko naman yun eh. Tsaka malamig naman dito sa inyo at mapuno naman. Malamig talaga dito, Laika. Tsaka huwag ka mag-alala sa lamok. May kulambo naman kami. Siya, sige na anak, umupo na kayo doon. Maya-maya, maghahapunan na tayo. Naupo na nga ang dalawa at maya-maya ay kumain na sila. Matapos kumain ay natulog na din ang mga ito at tabi na sa higaan si Narda at Laika. Kahit walang ilaw at gasera lang ang gamit, kita ng mag-ina ang tuwa mula kay Laika na marahil ay natatakot itong mag-isa sa kanila at matulog nang walang kasama. Kaya naman naawa din na mag-ina kay Laika. Kahit may pera ang mga magulang nito ay palagi naman silang wala at hindi kasama ang anak nila. Pero gayon pa man ay hinahayaan na lamang nila ito at natulog na sila. Tabi tayo, Laika ha? Oo ba? Asya naman tayo sa higaan ni Nardi. Nahiga na nga sila at dito ay bumuhos pa ang malakas na ulan. Kahit maliit ang bahay nila Narda ay maayos naman itong tingnan, kaya kahit umulan man ng malakas ay walang tulo ang bubungan ng mga ito. At dahil din sa ulan ay nakatulog na sila ng mahimbing. Lumipas sa mga oras at naghating gabi na bago tumila ang ulan. Dito napabangon si Narda nang maramdaman nito na umiinit ang kanyang bulsa. Teka, ano kayang umiinit sa bulsa ko? Kinapa niya ito at nakita niya ang itim na bato na kanyang nakuha sa may sako ng uling. Eto palang umiinit? Bakit kaya? Tumayo ito nang marinig ang mga kaluskusan sa kanilang likod ng bahay kung saan nakaimbak ang mga uling nila. Nakita niya na tulog pa rin ang kanyang nanay Nelia at si Laika, kaya nagtaka ito kung sino ang gumagawa ng ingay sa likod ng bahay nila. Kaya naman pinuntahan nga ito ng bata para silipin yon. Bagamat madilim ang paligid dahil walang ilaw doon at nasa loob lamang ng kwarto nila ang ilaw kung saan sila natutulog, ay malinaw na nakikita ni Narda ang buong paligid. Pero hindi niya ito alintana na luminaw ang paningin niya sa dilim. Kaya naman lumakad ito palabas ng kwarto at agad na pinuntahan ang likod ng bahay kung saan nagkakaroon ng mga kaluskusan. At nang silipin niya nga ito ay dito niya nakita ang isang itim na hayop na kumakain ng uling. Purong itim ang mga balahibo nito na kung hindi malinaw ang mga mata mo ay hindi mo ito makikita dahil parang singdilim ito ng gabi. Teka, ano kaya yan? Pusa na parang kineho? Napakaitim pa at kumakain ng uling. Hindi natakot si Narda sa kanyang nakita. Sa halip ay pinagmamasdan niya lamang ito. Lingid sa kaalaman nito ay isa yung sigbin. Pero hindi bastang sigbin yon dahil isa ito sa pambihirang uri ng sigbin, ang lumira. Ang lumira ay isang uri ng sigbin na purong itim ang mga balahibo at napakaliksi nito at hindi mo basta-basta makikita yon. Singlaki lang ito ng pusa pero mabilis at matalino ito kaya pambihira lamang ang mga may alaga nito. Dahil maging mga aswang ay hirap itong makita at mapaamo dahil nga mabilis, maliksi at matalino ito na uri ng mga sigbin. Mapapaamo mo lamang ito kapag nagawa mo itong manghawakan sa ulo o kaya ay ang sigbin mismo ang pipili sa'yo bilang amo. Habang abala ang lumera sa pagkain ng uling ay lumapit naman si Narda dito nang hindi niya napapansin. Dahil lingid din sa kaalaman ni Narda
ay taglay nito ang mutya ng uling na kaya siyang ikubli sa mga kampo ng dilim at iba pang nilalang pag sumapit na ang dilim. Dalawa ang kayang gawin ng mutya ng uling ni Narda. Una ay pwede siyang maglaho sa mga mata ng sino man kapag sumapit ang dilim. Ang pangalawa ay kaya nito manggamot gamit ang mutya na siyang ibababad lamang nito sa tubig at ipapainom sa may sakit na lason man, na kulam, na barang o nayanggaw. Dahil kusang isusuka ng mga ito ang anumang tinanim ng mga kampo ng dilim sa katawan ng biktima. Pero hindi pa yun alam ni Narda dahil wala siyang kaalam-alam na mutya pala ang hawak niya. Kaya nagagawa siya na nakalapit sa lumerang sigbin nang hindi siya nito napapansin. At nang makalapit na nga ito ay nakita niya ito ng malapitan at may hawak ito sa pusa. Yun nga lang ay malapad at mahaba ang tenga nito na merong kulay itim na mata, pati ngipin nito at mga kuko ay kulay itim din. At dito nga ay napagkamalan itong pusa ni Narda na siyang ikinagulat naman ng nilalang nang magsalita ito. Kakaiba ka namang pusa, kulay itim ka lahat ah. Mabilis na lumundag papalayo ang sigbin dahil sa gulat pero hindi ito makaalis. Sa halip ay umangal ito kay Narda na akma na lalaban. Naku, pasensya na, nagulat kita kaibigan. Teka, ito pong mga uling, kumaan ka na lang dito. Iiwan ka na lang dito ha, pero wag kang maingay ha, natutulog na kasi kami. Sige na, babalik na ako sa loob, ikaw na ang bahala dyan. Iniwan ni Narda ang sigbin matapos itong kumuha ng mga uling sa sako para ilagay sa lupa para kainin ng nilalang na sa tingin niya ay pusa at pumasok na sa kanilang bahay. Dahil antok pa ay hindi sumagi sa isip niya na nagagawa niya makakita ng malinaw sa dilim ng walang dalang ilaw. At hindi din sumagi sa isip niya na bakit uling ang kinakain ng pusa. Sa halip ay bumalik na lamang ito sa higaan para matulog. Samantala, lumapit muli ang sigbin at kinain ng uling na bigay ni Narda at pagkatapos ay umalis na din ito. Kinabukasan ay nagising na sina Laika at Narda. Magandang umaga sa inyo mga bata. Gusto niyo ba ng kape? Ipagtitimpla ko kayo. Sige po inay, salamat po. Ipinagtimpla na nga ng kape ni Nelia sina Laika at Narda at habang nagkakape, ikinuwento ni Narda sa mga ito ang nakita niyang hayop kagabi. Nanay, alam mo po ba kagabi, nagising ako kasi may narinig akong ingay sa likod ng bahay. Kaya bumangon ako at pinuntahan ko yun at nakita ko ang isang pusa na kulay itim na kumakain pa ng uling. Ano Narda? Pusa? Tapos kumakain ng uling? Meron ba nun? Sigurado ka ba anak? Baka naman nananaginip ka lang. Oo nga naman, baka panaginip mo lang yun Narda. Hindi Laika. Totoo po yun ay, nilapitan ko pa nga po yun eh. Mahaba yung tenga, tapos kulay itim lahat mula sa mga kuko, ngipin at mata nito, pati mga balahibo kulay itim lahat. Meron bang ganon? Baka nga panaginip lang yun anak. At saka paano mo naman yun nakita? May dala ka bang ilaw? Wala po yun ay, nakita ko lang po yun ng malinaw. Ano ka Narda? Aswang, nakakakita sa dilim ng gabi. Ay ang dilim-dilim ng likod bahay niya paggabi. Siguro, nananaginip ka lang talaga. Hindi ka kasi naliligo eh. Ano ka Laika? Araw-araw ako naliligo no? Ikaw nga aming sana lang maligo dyan eh. Sige na, magkape na lamang kayo. Magluluto ako ng almusal natin. Maglalaba. Para bukas magsisimula na ako magtrabaho kina Aling Kareng. Wika ni Nelia sa dalawa. Pero alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang anak dahil hindi din naman lingid sa kaalaman nito ang tungkol sa mga sigbin. Marahil, sigbin ang nakita nito kagabi na kumakain ng uling. Kahit kasi ito minsan ay nakakakita na din ng mga ganoon, pero hinahayaan niya na lamang at hindi naman yun nananakit. At dahil nga sa sinabi ng kanyang nanay at ni Laika, ay inisip na din ni Narda na marahil panaginip nga lamang ang mga nangyari nung nagdaang gabi. Hayaan na nga natin yung Laika. Kape na lang tayo. Siya nga pala, anong gagawin mo matapos ka magkape? Uuwi ka ba sa inyo? Mamaya na. Kukuha lang ako ng gamit mamaya. Wala naman akong dadat nandoon eh. Kaya dito na lamang ako sa inyo. Tutulong na lang ako dito para hindi ako mabaryong. Ano bang gagawin natin ngayon? Mangunga ako ng kangkong, tapos ibebenta. Sige, sasama ako sa'yo. Kaya naman matapos makapagkape ay lumakad na ang dalawa.
Nanay, aalis po muna ako Mangunguha lang po ako ng kangkong para po ibenta. Wag na anak, may bigas at ulam naman tayo dyan. Hindi mo na kailangan manguha pa ng kangkong para ibenta. Sayang din po yun Tsaka wala naman po akong gagawin dito, kaya isasama ko na lang po si Laika. Aling Nelia, para may gagawin naman po kami ni Narda. O siya sige, pero mag-iingat kayong dalawa ha. At wag lulusong sa malalim na parte. Nay. Lumakad na nga ang magkaibigan, dala ang lagayan ng makukuha nila na mga kangkong. Maganda nga yun manguha ng kangkong at umulan kagabi, kaya maganda nga yung tingnan ng mga dahon nila. Magkano ba ang benta niya ng kangkong, Narda? Depende Laika, pero kadalasan, 5 piso ang isang bagkas Ano? 5 piso? Ang mura naman ng Narda. Ganun talaga Pero kahit 5 piso lang yun, pera pa rin naman yun. Kahit maliit lang ang kita, basta marangal. Ang sabagay, tama ka nga Narda. Lumakad na nga ang dalawa hanggang sa makarating na sila sa kangkungan. Wow, ayos Narda Ang lalapad ng dahon. Ang alay Tsaka maraming bibili nito. Halika na, manguha na tayo. Sige, doon ka banda Narda. Dito ako. Nanguha na nga ang magkaibigan ng mga kangkong para ibenta. Pero habang kumukuha sila ng mga kangkong, ay may nakita si Narda na isang nilalang na gumagapang at papunta ito kay Laika. Kaya naman agad siyang tumakbo patungo sa kaibigan nito dahil isang malignong ilog ang nakikita niya na gumagapang at isa yon na mantiw. Laika, bakit Narda? Doon na lang tayo manguha ng kangkong sa banda dun sa akin. Wag dito. Maganda nga ang kangkong dito Hindi na, doon na lang sa banda ron. May nagbabantay kasi dito Nagbabantay? Sino naman? Wala namang may-ari ng kangkungan na to Meron? Ayun Sabay turo ng nguso ni Narda sa mantiw na nakadapa sa may kangkungan na umaangil. Pero hindi ito nagagawang makita ni Laika at si Narda lamang ang nakakakita nito. Palagi naman silang nangunguha ng mga kangkong ng kanyang nanay Nelia. Pero ngayon lang ito nakakita ng ganong nilalang. Pero kahit bago sa paningin ni Narda ang ganong nilalang, ay hindi siya natakot at alam niya ang rason kung bakit ito galit dahil may mga itlog itong pinoprotektahan kaya naman pilit nang inilalayo si Laika doon. Niloloko mo naman ako Narda Basta, dito na lang tayo. Tulungan mo na lang ako din para mabilis. Ako ang mangunguha, ikaw ang humawak ng lagayan. Sige na nga. Kaya naman lumipat na nga lang ng lugar ang dalawa para manguha ng kangkong. Nakita naman ni Narda na nawala ang pag-angil ng nilalang nang lumayo sila. Kaya naman bahagya pa itong yumuko para ipahiwatig sa nilalang ang kanilang paghingi ng paumanhin. Nang makakuha na ng sapat na dami ng mga kangkong sila Narda at Laika, ay agad na nila itong nilinisan sa may poso at tinalian na at saka sinalansan ni Narda ang mga ito. Ang galing mo naman magsilansin ng kangkong Narda. Siyempre, kabuhay namin to Kaya nasanay na ako. Kaya tara na, ilako na natin to. Sige, tara na. Lumakad na nga ang dalawa at dito ay naglako na sila. Kangkong? Bili na po kayo ng kangkong. Sariwa po ito. Kakakuha po lang. Dumaan na nga ang mga ito sa tindahan ni Aling Ambeng. Kaya naman, inalok ito ni Laika. Aling Kambing, magandang umaga po. Bili na po kayo ng kangkong. Sariwa po ito. Anong aling kambing ka dyan? Ambing lang. Ano ka ba naman, Laika? Magkatunog lang naman po yun Ambing, tapos kambing. Pareho din namang pangit. Anong pangit ka dyan? Ikaw talaga. Umagang umaga ay naasar mo na kaagad ako. Pero, siya sige na Narda. Pabili nga ako ng kangkong. Bale 20 lang. 20? Ang kuripot niyo naman Aling Ambing. Gawin niyo na pong 500. Anong gawing 500 ka dyan? Ano naman nagagawin ko sa pagkarami-raming kangkong na yan? Tsaka hindi naman niya naabot ng 500. Ano ka Aling Ambing? Nasa 15 tali kaya ito. Tapos 50 yung isang tali. Kaya 750 ito lahat. Anong 50 ang tali ka dyan? Ang mahal-mahal naman yan. Huwag na po kayo makipagtalo kay Laika Aling Ambing. Parang hindi naman po kayo nasanay sa kanya 5 piso lang po ang kada tali nito. Anong 5 piso? Ilugi tayo niya Narda.
Hindi, libre lang naman natin ito nakuha, Laika eh. Tsaka tama lang ngayon at walang bibili sa atin pag malang benta natin. Tama naman si Narda. Walang bibili kapag mahal ang benta nyo. Ano ka, Aling Ambing? May bibili niyan? At sino naman ang bibili ng kangkong na 50 ang isang tali? Aber, Meron? Gusto niyo po ba ng pustahan, Aling Ambing? Pag may bumili ng tagsi 50 tali ng kangkong, babayaran niyo ng 100 ang binili niyo mo. Pero pag wala, sige, libre na lang ngayon. ako pa ang hinamon mo. Siya sige tingnan natin kung may bibili niya ng tagsi 50. Laika, walang bibili nito. Matatalo ka lang kay Aling Ambing. Akong bahala. Huwag ka mag-alala, Narda. Kaya naman doon na lamang sila pumirme sa tindahan ni Aling Ambing. At maya-maya ay dumating ang tsahe ni Laika na si Sabrina. Oh, andito ka lang pala? San ka natulog kagabi? Atiya, ikaw pala. Mabuti andito ka na. Oo, inahanap kita. Wala ka doon sa bahay. San ka natulog kagabi? Kina Narda, wala naman akong kasama dun sa bahay natin eh. Wala naman dun si nanay at tatay. Tapos iniwan mo din ako. Eh hinabili naman kita kay Aling Sabela. Tsaka sabi kasi ng nanay mo, uuwi daw sila. Hindi naman pala. Eh gano'n naman kayo eh. Pinapabayaan niyo na lang ako. Kaya mabuti pa nga, doon kina Narda. Kahit wala silang ilaw at mahirap lang ang buhay nila, pero magkasama sila ng nanay niya palagi. Di naman kita iniiwan ah. Kagabi lang, kaarawan ng kaibigan ko. At saka fiesta din sa kanila. Nagpaalam ako sa nanay mo ah. Ang sabi habilin na lang daw muna kita kina Aling Sabel. Uuwi naman daw sila. Tapos hindi naman pala. Eh di sana, isinama na lang kita. Pero tara na, umuwi na tayo. Baka mamaya uuwi na din ang nanay at tatay mo. Ayoko nga, naglalako pa kami ni Narda ng kangkong eh. Sige na Laika, umuwi ka na. Ako na lang maglalako. Hindi Narda, ayaan mo yung tiya kong yun. Hindi ako uuwi hanggat hindi natin ito napapaubos. Hindi ka uuwi? Hanggat hindi yan nauubos? Hindi, kaya ikaw na lang umuwi tiya. Sige, bibilhin ko na lang lahat yan. Magkano ba lahat yan? 750 lahat. 750? Kangkong? Ang mahal naman yan. Mahal talaga to. Mahirap manguha eh. Ikaw ba ang nanguha ng mga kangkong? Eh syempre, dalawa kami ni Narda. Tumutulong ako sa kanila kasi pinatulog nila ako sa kanila eh. O siya, sige na. Eto, 1,000 Narda. Sa'yo na yung sukli. Po, ang laki naman po nito. 5 piso lang po ang tali ng kangkong tiya Sabrina. Huwag ka nang humindi. Kunin mo na yung Narda. Ayos lang, Narda. Sige na, kunin mo na. Kaya naman, kinuha na nga ito ni Narda. O ano ka ngayon, Aling Kambing? Pinalo ako sa pustahan natin. Nabenta ko ng mahal ang mga kangkong. Kaya babayaran mo din ang 100 ng kinuha mo, kagaya ng pinag-usapan. Eh syempre, bibilin talaga yan ng tiya mo ng mahal. Tsahin mo yan. Marami kayong pera. Eh wala naman yun sa usapan na Aling Kambing ah. Ang sabi nyo, pag nabenta ko ng mahal, panalo ako eh. Di ko naman alam na ang tiya ko ang bibili. Siya, sige na panalo ka na Pero tigilan mo nang kakatawag sa akin ng kambing. At ambing lang naman ang pangalan ko. O ito ng 100 mo. Ayos ito ah. Narda oh. Amin na tong kangkong lahat ah. Ala, ang laki naman ito Laika. Oo, sabi sa'yo, akong bahala eh. Paano? Umuwi na tayo. Baka pauwi ng nanay at tatay mo. Sige po tiya, paano Narda? Uwi na kami ah. Sige Laika, maraming salamat sa'yo. Kailangan naman, sa susunod ulit. Kaya naman lumakad na nga ang magtiya at naiwan si Narda sa tindahan ni Aling Ambing. Aling Ambing oh, pasensya na kayo kay Laika ah. Makulit kasi yun. Bakit mo naman binabalik sa akin yan, Narda? Para sa'yo yan. Eh, mura lang naman po ang kangkong. Si Laika lang naman po ang nagbebenta ng mahal. Alam ko naman yon, pero pustahan naman yon. Tsaka huwag ka na mag-alala. Sanay na ako doon kay Laika. Makulit nga yon, pero mabait naman. Kaya sige na, itago mo na yan. Salamat po. Mabait po talaga si Laika, Aling Ambing. Hindi siya kagaya ng iba na matapobre. Mabait din naman ang mga magulang noon. Yun nga lang, minsan napapabayaan nila si Laika. Kaya kung saan-saan din nagagagala ang batang yon. Nga po ang problema, Aling Ambing. Wala minsan ng mga magulang ni Laika. Palagi siyang naiiwan sa tiya na. Kaya nga mabuti na lang at mabait itong si Sabrina. Pero iba pa rin kung andyan ang mga magulang niya. Bukas nga po, ako lang din mag-isa sa bahay, Aling Ambing. Magtatrabaho na po si nanay ko.
Ano ka mo? Magtatrabaho na ang nanay mo. Saan naman? Sa bayan po, sa karinderya po ni Aling Karing, yung dinideliveran po namin ng uling. Umalis na daw kasi ang isa nitong katulong kaya si nanay po ang papalit. Ganun ba? Pero Narda, sabihan mo nanay mo na mag-ingat. Alam mo kasi may balibalita na may isang aswang na may karinderya sa bayan. At doon din kumakain ng kauri niyang aswang. May putahe kasi doon na hindi ka rin ng hayop, kundi ka rin ng tao. Po? Nakakatakot naman po yung Aling Ambing. Pero hindi po yun si Aling Karing kasi matagal na naman siyang kilala at mabait po siya. Mabuti naman kung ganoon. Pero wag ding magpakampante at papakasigurado. Dahil tuso ang mga aswang at magaling magbalat kayo. Kaya sabihan mo ang nanay mo na mag-ingat. Apo, salamat po sa paalala Aling Ambing. Paano po? Aalis na po ako Kaya naman umalis na nga si Narda para umuwi sa kanilang bahay. At pagdating niya doon, ay nadatnan niya ang kanyang nanay na naglalaba. Andito na po ako, Nay. Tulungan ko na po kayo dyan. Sige anak, salamat. Oh, kamusta ang paglalako niyo ni Laika ng kangkong? Mabuti naman po at napaubos namin. Binili kasi lahat ng tiya niya yun Eto po nanay 1,000? Ang laki naman ito anak Apo, yan po kasi ang binayad ni Tia Sabrina. Binenta kasi ni Laika yung kangkong na 50 ang tali sa tiya niya. Ano? 50 ang isang tali? Ang mahal naman nun. Mahal nga po Pero binili pa rin ni Tia Sabrina. Hindi kasi siya uuwag yung hindi daw mauubos sa mga kangkong. Kaya binili na lang ng tiya niya. Kaya binigyan ako ng 1,000. Huwag ko na daw suklian. Kaya ayan po ang pera, Nay. Ang bay talaga ng kaibigan mo at ng pamilya niya. Apo, Nay, mabait po talaga sila at maswerte ako na naging kaibigan ko po si Laika. Oo nga Sige anak, itago mo na yung pera mo para may magamit ka. Po, malaki po ito, Nay. Oo nga, pero sa'yo yan. Kaya sige na, itago mo na yan. Bumili ka ng gusto mo. Magsisimula na din naman ako magtrabaho bukas. Kaya makakaahon na din tayo sa hirap kahit paano anak. At sa susunod na pagbukas ng klase, makakapag-enroll ka na. Sige po, Nay. Itatago ko na lang po ito para may pangbibili ako ng gamit sa paaralan. Oo, itago mo na yan. Tulungan mo na ako dito paglalaba para maaga tayong matapos. At bukas magsisimula na ako ng trabaho kay Aling Karing. Tinulungan na nga lang ni Narda ang kanyang ina sa paglalabada. Samantala, kay Aling Karing naman sa karinderya nito ay hindi siya nagbukas dahil may bisita ito. Karina, may bago akong katulong dito sa karinderya. Huwag mo yung papakailaman, kagaya ng ginawa mo sa dati kong katulong dito. Mahirap maghanap ng kapalit. Hindi ko papakailaman ng mga katulong mo, Nay. Basta wag lang nilang malaman ang sekreto natin. Alam nga naman pabayaan ko lang yung dating katulong mo dito. Nakita niya nga ako. Kasalanan mo, hindi ka nag-iingat. Malay ko ba naman na babalik pa yun ng gabi dahil sa naiwan niya. Kaya ayun, hindi na tuloy siya nakauwi. Siya tuloy ang naging hapunan ko. Basta, huwag mong papakailaman si Nelia. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo na. Oo, Nay. Wika nito habang patuloy na pagnguya ng atay ng tao na kanyang nabiktima noong nakaraang gabi. At kaya hindi nagbukas ng karinderya si Aling Karing dahil kasama nito ang anak na kumakain ng tao sa loob ng karinderya nila. Samantala, kay Laika naman sa bahay nila ay nagluto ito kasama ng tiya Sabrina niya ng adobong kangkong para sa kanyang mga magulang. Nanay, tatay, eto adobong kangkong. Ako ang namitas at nagluto niyan. Oho ate, totoo naman po yung sinasabi ni Laika. Siya ang namitas at nagluto niyan kaya kainin niyo dapat yan. Ganun ba? Mukhang masarap ito anak Apo, sariwa po yan, Nay. Sige, eto yung uulamin namin ng tatay Lito mo. Lito, ubusin natin to Kumain na nga mag-asawa ng luto ni Laika at nasarapan naman talaga ang mga ito. Ang sarap Magaling ka na pala magluto anak. Syempre, kailangan kong matuto, Nanay. Palagi pa naman kayong wala ni Tati. Kaya kailangan kong matuto na mag-isa. Tila ba na konsensya naman ang mag-asawa dahil sa sinabi ng kanilang anak. Pasensya ka na anak Abala kasi kami ng tatay mo sa negosyo natin Tsaka para din naman sa'yo to. Tsaka andyan naman ang tiya Sabrina mo. Ayos lang yun. Sanina naman ako Kaya kumain na lang po tayo. Kumain na nga lamang sila. Pero
batid ng mag-asawa na nagtatampo ang kanilang anak. Ate, kuya, alam niyo bang kina Narda natulog itong si Laika? Umaga na kasi ako umuwi. Ang sabi niyo uuwi kayo ng maaga kahapon. Hindi naman pala. Nagkaaberya kasi ang sinasakyan namin, kaya hindi kami nakauwi agad. Pasensya na anak ha. Pero ayos lang ba? Na doon ka natulog kina Narda? Ayos lang, Nay. Kahit wala silang ilaw at kuryente, ayos lang at malamig naman at may kulambo naman para sa lamok. Masarap nga ang tulog ko dun eh. Nagkatingin na naman ang mag-asawa at may naisip ang mga ito. Ganun ba? Pagkatapos kumain anak, samahan mo ako. Pupunta sa bahay ng kaibigan mo. Ano naman po ang gagawin mo dun, Nay? Magpapasalamat. Basta, samahan mo ako doon. Ikaw din Sabrina ha. Sumama ka. Tumango na lamang si Laika at Sabrina at kumain na sila. Nang matapos nga silang kumain, ay nagpakuha ng mga grocery si Sandra kay Sabrina para dalhin doon sa bahay ng mag-ina na Nelia at Narda. Tara na anak, ibibigay natin ito sa kanila. Kaya mo pala ako isasama ate? Ako pala magdadala nito? Huwag ka na magreklamo dyan. May kasalanan ka din. Ang sabi mo uuwi ka, pero inumaga ka na din. Wala na nagawa si Sabrina, kundi ang sumunod na lamang at tinungo na ng tatlo ang bahay ng mag-iina. At tinungo na ng tatlo ang bahay na mag-ina. At sa mag-inang Nelia at Narda nga ay kakatapos lang nilang maglaba at kumakain na sila ng tanghalian nang may tumungo sa bahay nila na isa nilang kababaryo na si Daday at galit ito. Nelia, nasaan ang anak mong si Narda? Bakit Daday? Andito si Narda. Bakit po hinahanap ang anak ko? Narda, bakit sumakit ang tiyan ng anak ko sa binenta mong kangkong sa kanya? Siguro may lason yun ano? Po, wala po aling Daday. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Wala po akong binentang kangkong sa anak niyo po. Anong wala? May nakakita sa na nagbebenta kanina ng kangkong. Teka naman Daday, huwag ka naman magbintang. Paano naman magkakalaso ng kangkong? Ulam nga namin yun. Malay ko ba kung anong nilagay ng anak mo sa kangkong at sumakit ang tiyan ng asawa at ng anak ko? Mabuti na lang hindi pa ako nakakakain. Wala pong lasa ng kangkong aling Daday. Tsaka hindi po ako nagbenta ng kangkong sa anak niyo. Sino? Kayo lang naman mag-ina ang naglalako ng kangkong dito. Kaya umamin ka na. Siguro manlalason kayo ano? Anong manlalason? Kahit mahirap lang kami Daday, lumalaban kami ng patas. Hindi kami manlalason. Nagulat naman sila nang may nagsalita at ito ay si Laika. Kasama nito si Sabrina at nanay niya na si Sandra. Oo nga, hindi sila manlalason. Ikaw nga mukhang manlalason dyan eh. Baka nga aswang ka pa aling Daday. Anong aswang? Hindi ako aswang ha? Wala kang modo? Ikaw ang walang modo. O ano, masakit bang pagbintangan ka din? Ang lakas ng loob mong sabihan sila Nelia ng ganon? Wala ka namang katibayan? Oo nga naman. Para alam mo, binili ko lahat ng kangkong na binenta nila kanina. At yun ang kinain namin. Kaya dahan-dahan ka sa pamamintang mo aling Daday ha? Kasi naman, sila lang ang alam kong nagbebenta ng kangkong. Sinabi yun sa akin kanina ni Marites. Sira ka pala aling Daday. Naniwala ka kay aling Marites sa chismosa yun? Marites nga eh. Ano po bang nangyari sa anak niyo at asawa niyo aling Daday? Tsaka bakit niyo naman naisip na dahil yun sa kangkong? Wala naman silang ibang kinain. At yun din ang sabi na manggagamot na si Aling Pasyana. Dahil daw sa kangkong, naisuka pa nga nila. Maya-maya ay dumating ang manggagamot sa lugar na si Lola Pasyana. Ano ginagawa mo dito Daday? Sinabi ko lang na dahil sa kangkong ang dahilan ng pagkalaso ng asawa at ng anak mo. Sumugod ka na kaagad dito. Hindi mo nga alam ang totoong dahilan. Sinabi sa akin ng anak mo na kumuha daw siya ng kangkong sa may malapit sa ilog sa may Kawayanaan. At may nasagi siya doon. Kaya ginantihan siya ng elementong nasagi niya doon kaya siya nalason. Mabuti nga yun. At yun nga lang ang ginawa sa kanila. Ganun po ba Aling Pasyana? Pasensya na Nelia, Narda. Hindi ko alam eh. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin ko. Pasensya? Kung lahat nadadaan sa pasensya, wala na sanang nakakulong ngayon. Dapat kasuhan tang si Aling Daday ng trespassing at saka murder. Anong murder? Wala naman akong pinatay ah.
Sige po, Aling Daday. Pinapatawad na po namin kayo. Si Narda lang ang nagpapatawad sa'yo? Aling Daday, ako hindi. Hindi pa kita pinapatawad. Wala naman akong kasalanan sa'yo, Laika. Ano ka, Aling Daday? Inaway mo nga ang kaibigan ko eh. Kaya galit na rin ako sa'yo. Tama na yan. Huwag mo na lang ulitin ang ginawa mo, Daday. Oo nga. Huwag kang maniniwala ka agad sa chismis, Aling Daday Kasi pag ganun, nagiging chismosa na din kayo eh. Yumuko na lamang papaalis ang kababari nilang si Daday dahil sa napahiya ito. Ay nako, ayun ang nangyayari Kung basta-basta ka nalang maniniwala sa mga sabi-sabi. Pasensya na kayo, Nelia. Narda. Ayos lang ho, Aling Pasiana. Bigla namang napatingin si Lola Pasiana kay Narda dahil may nararamdaman itong kakaiba sa bata pero hindi nito mawari kung ano. At isa pa ay may nararamdaman din itong presensya sa bahay na mag-ina lalo na sa likod banda. Na tila may mga matang nakatingin sa kanya pero hindi niya ito nakikita. Paano? Mauna na ako sa inyo. Pasok ko muna kayo, Aling Pasiana. Nako, wag na. May gagawin pa ako, Nelia. Kaya naman lumakad na papalayo ang matandang albularya. Bakit ganun si Lola Pasiana? Parang may kinakatakutan. Oo nga no, parang hindi mapalagay Hayaan niyo na. Siya nga pala, Nelia. Kaya kami nandito para magpasalamat sa inyo sa pagkupkup niyo sa anak ko kagabi. Wala yun. Magkaibigan naman sila ni Narda Tsaka kami nga dapat na magpasalamat sa inyo, Sandra. Naku, huwag po kayo magpasalamat sa nanay ko, Aling Nelia. Wala namang nagagawa yan Anong walang nagagawa ka dyan? Kaya nga tayo pumunta dito, di ba? Bakit, Nay? Anong gagawin nga pala natin dito? Maaari ba kami pumasok sa bahay niyo, Nelia? Sige, tuloy kayo. Pumasok nga sila at nayayapa sila nila Nelia at Narda na kumain. Kain po tayo, Aling Sandra, Tia Sabrina, Laika. Sige, tapos na kami, Narda. Kape. Gusto niyo ba ng kape? Sige, salamat, Nelia. Ako din po, Aling Nelia. Tsaka yung tiya kong pangit na masungit, pahingi rin po ng kape. Sige, sandali lang. Nanay, ano pa pong gagawin natin dito? Tinitingnan ko ang bahay nila. Palagi ka dito, hindi ba? Kaya, ipapaayos natin to. Siguro, papalagyan na din ng kuryente. Napatigil naman sa pagkain si Narda nang marinig yun. Po, Aling Sandra, papaayos nyo at palalagyan po ng kuryente? Oo, palagi kasi dito sa inyo makulit kong anak Pero natutuwa din ako, dito lang siya sa inyo. Imbes na gumala kung saan-saan, kaya ipapaayos na lang namin ang bahay nyo at palalagyan ng kuryente. Talaga po, Nay? Narinig niyo po ba yun? Oo, anak. Pero sobra naman yata yun, Sandra. Ito na pala ang kape nyo. Hindi, Nelia. Tama lang yun. Kampante kasi ako kung andito si Laika sa inyo. Ang totoo, malaki nga ang pagkukulang namin kay Laika at palagi namin siyang naiiwan. Pero hindi pa kasi maaaring pabayaan ang negosyo namin. Hindi pa kaya ni Lito na mag-isa. Kaya malaking bagay din sa amin na andito siya permi sa inyo at may kasama siya. Iba pa rin pag may kasama siyang kaidaran niya. At itong si Sabrina naman, minsan umaalis din. Gala kasi ang tiya ko na pangat na masungit, Nani. Anong gala ka dyan? Ikaw nga ang gala minsan Tanggapin niyo na po ang tulong ni Nanay Aling Nelia para may kuryente na kayo dito. Para dito na lang ako palagi tatambay kasi nakakabagot din minsan sa tindahan ni Aling Kambing Nagkatingin na naman ang mag-inang Narda at Nelia at tumango si Narda sa ina na ibig sabihin ay sige na umano. Sige, Sandra, maraming salamat kung ganon. Malaking bagay para sa aming mag-ina yon. Nay, pahig na sila Aling Nelia. Mag-iimpake na ako Ano mag-iimpake ka dyan? Papaayos pa lang natin ang bahay nila. Gusto mo nang lumipat ka agad dito? Pero lang po, Nay. Salamat po. Sabay yakap ni Laika sa ina nito. Kaya matapos makapag-usap ay lumakad na sila Sandra at Sabrina. Nagpaiwan muna si Laika sa bahay nila Narda. Ayos, Narda. Papakabitan na daw kayo nila Nani ng ilaw dito. Nga Salamat, Laika. Hindi naman ako yun Sila nanay at tata yun. Kasi nakukonsensya silang matutulog ang kit nilang anak sa walang ilaw. Pasensya ko na, Laika Mahirap lang kasi kami. Kaya kinakailangan pa ng nanay at tatay mo na tulungan kami para magkailaw. Ayos lang yun.
magkaibigan na naman tayo eh. Pero saan tayo ngayon, Narda? Wala naman akong gagawin ngayon eh. Maglaro na lang tayo. Sige ba? Magpapaalam lang kay nanay. Kaya naman nagpaalam nga si Narda sa kanyang ina para maglaro sila ni Laika na agad naman itong pinayagan. Kaya naman, lumakad na nga ang dalawa. At dahil walang naisipang gawin, ay nanguha na lamang sila ng mga bayabas. Ayos to. Ang daming bunga ng bayabas. Kaso wala tayong dalang asin. Oo nga eh. Wala naman sa plano natin to eh. Kaya hindi tayo nakapagdala ng asin. Pero ayos na din. Habang kumakain sila ng bayabas na kanilang kinuha, ay may isang matandang lumapit sa kanila. Nakangisi pa ito at may bitbit na sako. Mga inaeng, magandang hapon. Maaari niyo ba akong tulungan? Ano pong tulong, Lola? Maaari niyo ba akong ihatid sa bahay ko? Mabigat kasi itong dala kong sako. Ano po ba ang laman niyan, La? Mga kahoy panggatong. Mabigat kasi mga inaeng. Mabigat pa, Lola? Di bawasin mo po. Napaismid naman ang matanda dahil sa sinabi ni Laika. Isa kasi itong aswang at balak niyang biktimahin ang dalawang bata dahil walang kasamang nakakatanda ang mga ito. Kaya balak niyang magpatulong kunwari para ihatid siya ng mga ito sa bahay niya. Pero lingid sa kaalaman ng matanda at ni Narda, ay mataas ang dunga ni Laika at binayayaan ito ng malakas na pakiramdam. Kaya ito nagsusungit sa matanda dahil mabigat ang loob niya dito. Kabaliktaran naman ito si Narda na mabait, pero lingid din sa kaalaman ng matandang aswang ay may mutyang taglay ito na ngayon ay umiinit na sa kanyang bulsa, pero hindi niya lamang ito pinapansin dahil wala naman itong kaalam-alam na may mutya na ito. Sige po, Lola. Tutulungan po namin kayo. Kumakain pa tayo, Narda eh. Kahatid na lang naman yung mga kahoy niyo mamaya sa bahay ni Lola. Ituro niyo na lang po kung saan. Wag na, dalhin na lang natin itong mga bayabas. Tulungan natin si Lola. Napangisi naman ang matanda at wala ding nagawa si Laika dahil sa kabaitan ng kanyang kaibigan. Kaya naman, pinauna nila ito. Sige na nga, mauna ka, Lola. Lumakad ang matanda at sumunod naman ang dala ang sako na may lamang mga kahoy na panggatong at dito ay sumulong sila sa kakahuyan. Dito po ba ang bahay niyo, Lola? Tsaka ngayon ka lang kayo nakita sa lugar namin ah. Kakalipat ko lang sa lugar niyo mga inaeng. Wala naman akong kamag-anak, kaya dito na ako naninirahan sa may kakahuyan. Habang naglalakad sila, kasunod ng matanda, napansin ni Narda ang mga tuyong sanga at marami yon sa paligid. At dito niya na dinaramdaman na umiinit na naman ang kanyang bulsa. Laika, baka may masama akong kutob ba? Ako nga, kanina pa masama ako kutob ko sa matandang yan natin. Bakit hindi mo sinabi? Pinipigilan nga kita, kaso gusto mo pa rin siyang tulungan eh. Pasukal na tong pinupuntahan natin, tsaka padilim na Laika. Hindi mo ba nakahalata? Mga panggatong tong dala natin. Pero tingnan mo si Taan, may mga kahoy panggatong din naman dito ah. Bakit pa siya lumayo kung pangunguha lang ng panggatong ang pakay niya? Malamang, baka aswang tong matanda na to. Balak na tayong biktimahin nata. Wala pa naman tayong dalang asin. Oo nga mabuti pa, bumalik na tayo. Sige, pero kailangan hindi niya mahalata kasi bigla tayong sisinggaban yan eh. Sige. Lola, malayo pa ba ang sa inyo? Dumidilim na po kasi, baka hinahanap na kami sa amin. Malapit na mga inaeng. Malapit na pali, di kayo na lang ang magdala nito. Biglang lumingon ang matandang babae na namumula ang mga mata at nakangisi. Sabi ni, aswang tong pangat na Narda. Tali, takbo. Agad namang tumakbo sila Narda at Laika papalayo sa matanda at iniwan na lamang nila ang dalang sako. Sige lang, kahit na tumakbo pa kayo, hindi din naman kayo makakataka sa akin. Nasa teritoryo ko na kayo, kaya hindi na kayo makakalabas ng kakahuyan. Anong gagawin natin, Laika? Hindi ko alam basta tumakbo lang tayo, Narda. Hindi ka ba natatakot? Hindi, matapang ako Pero kailangan nating makatakas. Ayokong maging hapunin ng pangit na yon. Sandali, maghanap tayo ng magagamit na panlaban natin. Ayun, may kahoy doon. Dumampot nga sila ng kahoy at sige lang sila sa pagtakbo. Napansin ni Narda na paikot-ikot lamang sila sa kakahuyan dahil sa
napapagod na sila. Sandali, napapagod na ako. Ako din, pagod na. Tsaka napansin ko, paikot-ikot lang tayo dito sa lugar. Magtago na lang muna tayo. Sige. Kaya naman, nagtago na nga lamang ang dalawa at salamat sa mutya ng uling ni Narda. Hindi sila nagagawang maamoy ng aswang at maramdaman. At dahil kasama at katabi niya si Laika, ay damay din ito sa pangkubling dala ng mutya ni Narda. Nagtago ang dalawa sa matataas na talahib para hindi sila makita habang hawak pa rin ang mga kahoy na kanilang napulot. Maya-maya, nahintakutan ng dalawa nang makita sa harapan nila ang pagdaan ng matandang babae na kanilang tinulungan. Kung kanina ay paika-ika ang lakad nito, ngayon ay diretsyo na. Napakapangit na ng mukha nito dahil sa kulubot niyang balat at mayabong na kilay na may nagbabagang mga mata at matutulis na ngipin at kuko. Laika, aswang nga talaga ang matanda na yun. Sabi sa'yo masyado ka kasing mabait minsan. Nakakaawa kasi. Mabuti hindi na tayo naaamoy. Oo, kaya dito lang muna tayo. Nagtago nga ang dalawa habang lumagpas naman ang aswang sa kanila pero hindi muna ang mga ito lumabas. Samantala, sa bahay naman nila Nelia ay pumunta si Sabrina para hanapin ang pamangkin na si Laika dahil papadilim na nga. Laika? Andito ka ba? Tao po? Oh, ikaw pala Sabrina. Bakit? Ate Nelia, andito ho ba ang makulit kong pamangkin? Susunduin ko na ho sana siya Padilim na ho. Wala sila dito Hindi pa nga sila nakakauwi. Magkasama sila ni Narda kanina. Ganun ho ba? Baka nasa tindahan na naman yun ni Aling Ambeng. Pupuntahan ko na lang ho doon. Sige Sabrina, pakisabi na lang din kay Narda na umuwi na. Baka naaliw sa paglalaro yung dalawang yon. Ngayon lang kasi hindi umuwi si Narda ng maaga. Kadalasan bago magtakip silim nakauwi ng batang yon. Sige ho Aling Nelia, sasabihan ko na lang din ho si Narda pag nakita ko ho sila. Lumakad na nga si Sabrina patungo sa tindahan ni Aling Ambeng at pagdating niya doon ay wala nga ang dalawa. Aling Ambeng, magandang gabi ho. Nakita niyo ho ba sina Laika at Narda? Hindi naman sila nagpunta dito Bakit Sabrina Wala ho kasi sila dun sa bahay nila Narda Baka naglilibot na naman kung saan-saan ang dalawang yon. Saan naman ho kaya sila nagpunta gabi na? Tsaka alam ko si Laika, walang pakialam sa oras ng uwi. Pero si Narda, hindi daw yung nagpapagabi sabi ng nanay niya Ay alam mo naman yung pamangkin mo, makulit. Baka nayaya na naman ng si Narda sa kung saan-saan. Oo nga ho lago talaga sa akin yun mamaya. Wala na nga nagawa si Sabrina, kundi hanapin ang dalawa sa palibot ng kanilang lugar. Samantala, sa matandang aswang naman. Buiset, nasan ang dalawang yon? Bakit bigla silang nawala at hindi ko magawang maamoy? Ngayon lang nangyari to. Bakit naglaho ang presensya nila? Pero hindi sila makakatakas at may sabulag at pangligawang lugar na to. Kaya hindi pa rin sila makakaalis at makakatakas sa kakahuyan na to. Samantala, balik naman sa dalawa, ramdam ni Narda na hindi na umiinit ang kanyang bulsa. Wala na ata siya, Laika. Tara na. Sige. Tara na, Narda. Lumabas nga ang dalawa mula sa kanilang pinagtataguan at lumakad para hanapin ang daan papalabas ng kakahuyan. Pero hindi nila ito makita. Hanggang sa makaramdam na naman si Narda na umiinit ang kanyang bulsa, kaya naman kinuha na nga niya ito. Umiinit na naman ang bulsa ko. Nang kinuha niya, nakita nila na nagliliwanag ito ng bahagya. Ano yan, Narda? Hindi ko alam pero umiinit kasi sa bulsa ko. Nakita ko lang ito nung nakaraan sa misako ng uling namin. Bigla silang napayuko at muling nagtago nang makarinig sila ng kaluskos at sa unahan nila ay andun na naman ang aswang na galit na galit. Wisit na mga batang yon, makikita ko din kayo, hindi kayo makakatakas sa akin. Sabay alis nito papalayo at doon ay naramdaman ni Narda na nawala ang init nang hinahawakan niyang bato. Teka, hindi na umiinit ang bato? Ibig sabihin, umiinit ang bato na ito pag malapit ang aswang sa atin, Laika. Hindi kaya, mutya yan, Narda? Ano? Mutya? Oo, narinig ko kasi yan minsan kay Lola Pasiana nang minsan akong tumambay sa bahay niya at manood ng pangagamot niya Ang sabi nga niya sa akin, ang taas daw ng dungan ko kaya hindi ako basta-basta mauusog at bukas daw ang pangatlong mata ko kaya espesyal daw akong bata, Narda. Talaga?
Special child ka pala, Laika. Hindi ko alam yun ah. Hindi yun. Huwag mong Englishin. Ang pangit pakinggan ng special child eh. Ang ibig sabihin, kaya ko daw makakita ng mga kakaibang nilalang. Ganun ba? Linawin mo kasi. Pero balik tayo. Ibig sabihin, mutya nga tong hawak ko. Malamang, baka nga mutya ng uling yan eh. Kaya sa ulingan mo nakuha. Pero tsaka na natin pag-usapan yan. Ano nang gagawin natin, Narda? Kailangan natin na makalabas dito. Alam ko na, di ba umiinit ito kapag malapit yung aswang sa atin? Kaya magtago na lang tayo pag naramdaman ko na umiinit ang mutya kong hawak. Para naman, hindi niya tayo makita. Ana? Sige, di ba? Doon siya pumunta. Dito naman tayo sa kapila. Sige, tara na. Kaya naman, tumakbo ang dalawa sa kabilang direksyon kung saan tumungo ang aswang para hindi sila nito makita. Samantala, dahil madilim na at wala pa rin ang dalawa, ay nag-aalala din si Nelia kaya humingi na ito ng tulong kay Aling Ambing. Aling Ambing? Hindi niyo po ba nakita si Narda? Nako, kanina pa nga sila hinahanap ni Sabrina. Baka magkasama sila ni Laika. Oo nga ho eh, nag-aalala na ako sa dalawang yon. Ako din, parang hindi ako mapalagay kanina pa. Kaya halika na Nelia, hanapin natin sila. Isasara ko lang itong tindahan ko. Kaya naman sinarado nga ni Aling Ambing ang tindahan nito para tulungan si Nelia na hanapin ang dalawa. Sa kanilang paghahanap ay nakita nila sa Sabrina kasama si Lito at Sandra at iba pang mga tanod para magpatulong. Nelia, hinahanap mo din ba si Narda? Oo Sandra nag-aalala na ako. Gabi na hindi pa nakakauwi ang dalawang batang yon. Kami nga din kaya nga nagpatulong na kami sa mga tanod. Saan kaya pumunta ang dalawang bata? Sinabi pa naman sa akin ng mga tanod na may gumagalang aswang daw sa kabilang lugar. Na nandudukot ng mga bata, kaya kailangan natin mahanap ang dalawang yun. Ano sabi mo Lito? May gumagalang aswang? Naku, huwag naman sanang mabiktima ang anak ko at si Laika. Ang mabuti pa, humingi na tayo ng tulong kay Maring Pasiana. Gayong mga aswang ng pinag-uusapan. Sige ho, mabuti pa nga ho Aling Ambing. Agad na nilang tinungo ang bahay ng albularya sa lugar para humingi ng tulong. Samantala, balik naman kina Narda at Laika ay napagod na ang mga ito sa kakalakad. Gutom na ako, Narda. Paikot-ikot lang tayo kanina pa. Tsaka madilim na ang buong paligid. Ako nga rin gutom na. Pero malinaw ko pang nakikita ang buong paligid, Laika. Malinaw mong nakikita? Siguro, isa yan sa kakayanang mutya mo. Nga no? Sabi sa'yo di ako nananaginip ng magising ako at pumunta ng likod ng bahay at nakakita ng pusang kumakain ng uling. Malay ko ba? Di ko naman alam na may mutya ka Kung nakikita mo ang paligid, ikaw na ang maunang lumakad. Habang naglalakad ang dalawa, ay may nakita silang bahay. May bahay like ko Alika, humingi tayo ng tulong. Sandali, baka yan yung bahay ng aswang. Di naman uminit ang mutya ko Ibig sabihin, wala siya, kaya tingnan lang natin. Sa bagay, baka may pagkain nga rin doon. Kaya naman agad silang lumapit sa bahay at tinapon pa ang mga dala nilang kahoy na pamalo. Nang lumapit na sila, nakita nilang walang tao sa loob dahil bukas ang pintuan sa kusina at tanging gasera lang ang nakabukas na ilaw na nakasabit sa labas ng pintuan. Ang dilim naman dito. Ano nakikita mo, Narda? May malaking kawa dito tsaka mga damit ng mga bata to Kaya nagkatinginan sila dahil bahay nga ng aswang ang kanilang napasok at ang mga damit na kanilang nakita ay malamang na sa mga nabiktima nito ang mga yon. Mukhang bahay nga ito ng aswang. Dali, lumabas na tayo. Lalabas na sana ang dalawa nang uminit bigla ang mutya ni Narda kaya agad nang hinila si Laika na wag lumabas dahil paparating na ang aswang. Sandali, Laika. Umiinit na naman ang mutya ko. Ibig sabihin, nasa labas ang aswang. Anong gagawin natin? Magtago tayo sa loob? Kaya naman, agad na kumilos ang dalawa para maghanap ng pagtataguan. Pero bago yon ay kumuha sila ng kutsilyo para may magamit sila na dalawa. At dahil nakarinig na sila ng ingay sa labas, wala na silang nagawa kundi ang magtago sa ilalim ng mesa. Maya-maya nga ay hindi nagkamali si Narda dahil dumating nga ang matandang aswang.
Wisit na mga bata yon. Paano sila nakatakas sa akin? Bakit hindi ko sila maamoy umaramdaman man lang? Wika nito. Nagalit na galit. Nagkatingin na naman ang dalawa na nakatago sa ilalim ng mesa. At dito nila nalaman na baka dahil yon sa mutya ni Narda. Mukhang hindi niya tayo nakita dahil sa mutya mo, Narda. Oo nga pero wag ka maingay. Baka marinig niya tayo. Pero habang nagtatago ang dalawa ay sumama ang tiyan ni Laika dahil sa nakaing bayabas. Narda, biglang sumakit ang tiyan ko. Pigilan mo, Laika. Pero hindi na napigilan ni Laika dahil nagawa na nitong magpakawala ng masamang hangin na bigla naman na naamoy ng aswang. Ano yon? Bakit ang baho ng amoy? Agad nang sinundan ng amoy at nalaman niya na galing ito sa ilalim ng mesa. Kaya naisip niya na baka doon nagtatago ang dalawang bata na kanyang hinahanap. Kaya naman, napangisi ito. Kaya pala hindi ko kayo makita. Andito lang pala kayo mismo sa bahay ko. Mukhang nabisa niya nga tayo, Narda. Ikaw kasi, umatot ka eh. Hindi ko mapigilan yun eh. Maganda ka na lang. Pag lumapit siya, saksakin natin ang kutsilyo at tumakbo na tayo. Sige. Kaya naman, nag-abang ang dalawa at lumapit nga ang matandang aswang sa kanila. At dito ay bigla nitong hinawi ang sapin sa mesa. Pero imbes na ang dalawang bata ang magulat ay napahiyaw ito nang sabay siyang saksakin ni Narda at Laika ng mga hawak nilang kutsilyo. Bumaon sa katawan niya ang isa at ang isa ay sa mata nito dahilan para magwala ito sa sakit. Sabay tulak ng dalawa sa kanya kaya natumba ito. Ano ka ngayon? May pabalaga-balaga ka pa ha? Ikaw ngayon ang nabalaga-pangit ka. Huwag mo na asarin, tumakbo na tayo. Sabay hila ni Narda kay Laika palabas ng bahay ng aswang at tumakbo na nga sila. Mga buisit kayo mga bata kayo. Magbabayad kayo. Hindi ko kayo patatakasin. Sabay hugot ng mga patalim sa katawan at sa mata nito. Nagawang humilom ang sugat sa katawan nito na ginawa ni Laika. Pero ang sa mga mata nito ay hindi na niya nagawang mapagaling dahil gawa ang sugat na ni Narda na may taglay na mutya. Kaya naman naguhumayaw itong lumabas ng bahay at hinabol ang dalawa. Paglabas niya ng bahay ay nagbago pa ito ng anyo sa malaking baboy. At dito na ito nagawang maramdaman ni Narda na nakasunod ito sa kanila. Nakasunod siya sa atin, Laika. Dali, takbo. Mukhang mahahabol na tayo, Narda. Anong gagawin natin? Wala tayong panlaban. Oo nga, ayun na siya. Nagawa silang madat na ng malaking baboy at mabilis na hinarangan. Sabay palit nito ng anyo sa pagiging tao. Pero sa mga mata niya ay si Laika lang ang nakikita niya dahil nga gumagana na ang mutya ni Narda ng uling na hindi siya magagawang makita ng nilalang ng dilim kapag gabi. Hindi kayo makakatakas. Nasaan ang isa mong kasama bata ka? Nagtaka naman ang dalawa dahil magkatabi lamang naman silang dalawa. Bulag ka ba? Ayaw nga, isang mata na lang ang gamit mo eh. Kaya isa na lang ang nakikita mo sa amin. Huwag mo akong insultuhin bata ka dahil mamaya pahihirapan muna kita. Bago kita papatayin. Ngayon, sabihin mo, nasaan ang isa? Mukhang hindi ka niya nakikita, Narda. Nga eh, mukhang ikaw lang nakikita niya, Laika. Kung ganun, humanda siya sa akin. Naghanap ng pwedeng magamit si Narda sa aswang habang unti-unti naman itong papalapit kay Laika. Humanda ka sa akin bata. Ikaw na lang ang unahin ko. Isusunod ko ang kasama mo. Pero bigla itong napatigil sa paglalakad nang may tumamang bato sa ulo nito, dahilan para dumugo yun. Ayun, sa pulang pangit. Narda, ang giling mo. Hindi, nasan ka? Lumabas ka, huwag kang duwag bata. Dali, Laika, tumakbo ka na at pipigilan ko siya. Tumakbo si Laika pero biglang nagbago ng anyo ang nilalang at naging malaking baboy ito. Bumalik tayo sa bahay niya, may magagamit tayong patalim doon. Kaya naman doon, tumakbo si Laika at susundan sana ito ng aswang na nag-anyong baboy. Pero muli itong binato ni Narda ng bato kaya na nagawa naman ito na mapahinto. Dahil bawat tama ng bato mula kay Narda ay iniinda niya talaga ito at hindi niya nagagawang mapagaling ang pinsala na mula dito. Pero gayon pa man ay desidido ang nilalang na habulin si Laika. Kaya tumakbo pa rin ito para sundan ng bata na ngayon ay malapit na sa bahay nito. Nang malapit na nga niya itong abutan ay napatigil ito
nang may humarang sa kanya at ito ay isang sigbin na kulay itim. Kaya naman muli itong nagbago ng anyo sa pagiging tao. Isang lunarang sigbin. Hindi, bakit merong sigbin dito? Teka, kaibigan, sinusundan mo ba kami? Umangil ang sigbin sa aswang, kaya nagdalawang isip itong lumapit sa bahay kung nasaan si Laika at si Narda. Laika yan ang sinasabi kong pusa na pinakain ko. Sigbin yan Narda, sabi ng pangit na aswang Sigbin nga siguro yan at mukhang takot ang pangit. Oo nga Narda, mukhang pinoprotektahan niya tayo Oo Laika pero hindi tayo makakauwi hanggat hindi natin napapatay ang aswang na yan. Anong gagawin natin? Dito ka lang at lalabanan ko siya. Total, hindi naman niya ako nakakita Umanda siya sa akin. Magkakaroon na ng hustisya ang mga batang na biktima niya. Kaya naman, kinuha ni Narda ang kutsilyong ginamit niya kanina nang saksakin nito ang aswang sa mga mata nito. Sigurado ka ba Narda? Oo, at mukhang hindi niya nagagawang mapahilam ang sugat niya na mula sa akin Oo nga may bukol pa siya. Yung tinamaan mo ng bato. Kaya naman, lumabas si Narda, dala ang patalim, habang hindi naman makalapit ang aswang sa kanila dahil nga sa sigbin. Kaibigan, maaari mo ba akong tulungan na tapusin ang aswang na yan at bibigyan kita ng maraming uling? Tumango naman ang sigbin, na tila naiintindihan siya nito, kaya umangil ito at nakita niyang nagpalabas ito ng mahaba at matalas na mga kuko. Teka sandali lang, huwag mong sabihin na alaga ka ng isa sa mga batang yan. Sige na, palalayaan ko na sila. Umalis na kayo dito. Pero hindi nakinig ang sigbin at sinugod siya nito. Nagulat sila Narda at Laika nang makita kung gaano kabilis ang galaw ng hayop. Dahil sa mga mata ni Laika ay nakikita niya na biglang napapahiyaw ang aswang at nagagawang masugatan. Pero sa mga mata ni Narda ay nakikita niya kung gaano kabilis na pinagkakakalmot ng sigbin ng aswang at wala itong magawa laban sa hayop. Akma pa itong tatakbo papasok ng bahay niya pero dahil hindi niya nakikita si Narda ay sinamantala nito yon at sinaksak niya sa puso ang aswang hawak ang patalim. Kaya naman napatigil na lamang ito at napatingin nang makita na may nakatarak ng kutsilyo sa puso nito at bigla din siyang dinambahan ng sigbin at kinagat sa leeg dahilan para mamatay ito. Ayun, balagta ang pangit. Narda, ang galing mo. Napatay mo ang aswang. Aalay ko, salamat sa kaibigan kong sigbin. Ang galing ng alaga mo Pwede ko din ba yung maging alaga? Ewan ko, mukhang maamo naman siya Hindi kagaya nung nakaraan. Hahawakan sana ni Laika ang sigbin pero umangil ito at tumakbo papalayo saka naglaho. Hindi pala nahahawakan. Tumakbo hindi ko pa nga nahahawakan din yun Baka hindi pa sanay sa atin. Pero ano nang gagawin natin sa bangkay ng aswang ni Laika? Ilahin natin papunta sa bahay niya at sinugin natin? Sige, tara. Kaya naman, agad na nilang pinagtulungan na hilahin ang bangkay ng nilalang papunta sa bahay nito at agad nila yon na sinunog. Ayun, wala na siyang mabibiktima. Napagiganti na din natin ang mga batang na biktima niya. Sinigurado pa ng dalawa na tuluyan ng nasunog ang bahay ng aswang bago sila umalis sa lugar. Tayo na Laika, umuwi na tayo. Sige Narda, tayo na. Kaya naman magkaakbay pa ang dalawa na naglakad papalayo sa nasusunog na bahay ng nilalang. Samantala, nasa labas na ng kakahuyan ang mga pamilya nila kasama ang albularya na si Lola Pasiana. Mare, sigurado ka ba na dito pumasok ang dalawang batang yon? Oo, sigurado ako. Dito pumasok ang dalawa. Yun nga lang, may kasama sila. Ho, sino ang kasama nila? Aling Pasiana? Huwag naman sanang nasa isip ko. Pero mukhang nagawa silang malilang ng matandang aswang na matagal ko nang tinutugis. Diyos ko, Lito, ang anak natin. Ano ang gagawin natin Aling Pasiana? Baka mapahamak ho sila. Ang mabuti papasukin na natin ang kakahuyan. Sandali Nelia, hindi yun ganun kadali. Napakatuso ng aswang na to. Kaya matagal ko na itong tinutugis. May sabulag at pangligaw ang kakahuyan na to na teritoryo niya. Baka pag pumasok tayo, baka mahirapan tayo makalabas. Baka may mapahamak pa sa inyo. Ang mabuti pa, ako na lang papasok. Magantay kayo rito. Hindi ho, hindi ako papayag. Sasama ako sa inyo.
Hindi ako pwede mag-antay na lang dito habang nasa panganib ang anak ko. Ako din, sasama ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyari kay Laika. Napabuntong hininga na lamang si Lola Pasiana dahil mapilit si Nelia at Sandra. Pero naiintindihan naman niya ang mga ito dahil nga anak nila ang nasa peligro. Siya sige na, pero sumunod lang kayo sa akin. Huwag kayo lalayo. Tumango naman ang lahat, kaya papasok na sana sila nang biglang lumabas sila Narda at Laika. Kaya naman, nagulat ang lahat. Anak? Narda? Nanay? Sabay takbo ni Narda, yakap ang anak. Pati na din si Sandra ay tumakbo na rin at niyakap si Laika. Ano pong ginagawa niya rito, Nay? Hinahanap namin kayo. Ayos lang ba kayong dalawa? Apo, Nay? Ayos lang po kami ni Laika. Ayos lang kami ni Narda. Pero yung aswang, hindi. Ayun, sino kasama ng bahay niya? Nagulat naman ang lahat sa sinabi na ni Laika pero agad siyang pinatigil ni Lola Pasiana. Mabuti naman, ayos ng dalawang bata. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Doon na sa bahay niya Sandra. Doon na tayo mag-usap. Sabay usal ng matandang albularya ng orasyon at tinihip sa mga kasamang tanod para makalimutan ng mga ito ang narinig patungkol sa aswang. Sige ho, Nelia, sumama na muna kayo sa amin ni Narda. Sige Sandra. Kaya naman umuwi na sila sa bahay muna nila Laika para alamin ang mga nangyari. Kaya nang makarating na sila ay hindi muna sila tinanong. Sa halip ay pinakain muna ang dalawa dahil gutom at uhaw ang mga ito. Matapos kumain, doon na sila pinagkwento kung ano ang nangyari sa kanila. Pero si Lola Pasiana muna ang kumausap sa dalawa at sinabihan niya muna sila Nelia at Sandra na siya na muna ang kakausap sa dalawang bata at nagdahilan muna ito na susuriin ang dalawa. Pumayag naman ang dalawang nanay kaya kinausap na nito sina Laika at Narda. Laika, Narda, ano nangyari? Sabihin niyo ang lahat sa akin. Kasi Lola Pasiana, kaninang hapon habang nangunguha kami ng bayabas si Narda, lumapit sa amin ang isang matanda. Sa una pa lang, alam ko na masama yung natiramdam ko. Pero si Narda kasi, naaawa siya eh. Alam na aswang yun lagi. Tapos, ano nangyari? Ayun po, tinulungan nga po namin ni Laika, kaya sumunod kami sa kanya sa loob ng kakahuyan. Tapos, doon na namin nalaman na aswang pala yun, kaya nung una, tumakbo kami ni Laika at nagtago. Apo Lola Pasiana, inanap nga po niya kami, pero hindi niya kami makita dahil sa mutya ni Narda. Narda, ipakita mo ngayon kay Lola Pasiana. Eto po Lola oh, umiinit po ito pag may aswang sa malapit. Tsaka hindi po niya ako nakikita kanina, kaya nagawa ko po siya na masaksak. Nanlaki naman ang mga mata ni Lola Pasiana nang makita ang hawak na mutya ni Narda. Diyos ko, mutya nga ito. Mutya ng uling. Ano ang nagagawa nito Narda? Alam mo ba? Nakakakita po ako sa dilim, tapos hindi ako nakakita ng aswang. Ila po ang alam ko Lola Pasiana. Ganun ba? Alam niyo po ba, ang ibang kayang gawin ng mutya na yun Lola? Hindi. Iba-iba naman ang kakayahan ng mutya ng uling. Nakadepende kasi ito sa mga kahoy na ginawang uling kung saan may nakatagong mutya. Pero ang mutya ng uling ay kaya makapanggamot ng yanggao, kulam at lason. At dagdag na lang ang ibang kakayahan nito. Kung hindi ka nagagawang makita ng aswang, ibig sabihin, pwede itong pangkumbate. Kaya malakas na mutya ito Narda. Ngayon, alam ko na kung bakit kayo nakaligtas na dalawa. Apo, tsaka may alagang sigbin din po si Narda. Nga po nagturo sa amin ng daan palabas ng kakahuyan Loli. Tapos tumulong din ito sa amin, laban po sa aswang na yun. Sigben? Anong sigben? Parang pusa po ang atsura na may malapad na tenga. Tapos kulay itim po lahat mula sa balahibo. Mga kuko at mata niya po. Hindi nga siya madaling makita sa dilim eh. Muling nagulat si Lola Pasiana dahil sa kanyang mga nalaman. Talaga bang alaga mo ito Narda? Napapasunod mo ba ito? Hindi ko naman po ito alaga. Pinakain ko lang ito ng uling isang beses. Pero nung humingi ako ng tulong sa kanya laban sa aswang, sumunod naman po ito at tinulungan kami. Pero mailap po. Alam nyo ba na isa yung lunarang sigben? Lunarang sigben? Oo mga bata, isa yun sa pinakamalakas na uri ng sigben. Purong itim ang kulay nito. Kaya hindi basta-basta makikita, lalo na sa gabi. Mabilis din ito
At maliksi eh. Kaya takot ang ibang mga aswang dito. Kaya pala, natakot ang aswang na sumugod ng humarang ang sigbin mo, Narda. Tsaka mabilis nga siya, Lola. Hindi ko masyadong makita kung paano niya kinalmot ang aswang eh. Mahirap mapaamo ang Lunara. Kailangan makuha mo ang loob nito at magawa mo siyang mahawakan sa ulo. Nang sa ganoon, tuluyan mo siya na mapaamo. Ganun ba? Paamuhin natin yan, Narda. Sige, Laika, para may alaga na tayo na malakas na sigbin. Mga bata, ako muna ang unang kumausap sa inyo para alam ko anong nangyari eh. Ilihim niyo na kayo ang pumatay sa aswang, pati na ang samutsa mo, Narda, at sa alaga mong sigbin. Mahirap na, baka pag nalaman ng mga kalahi ng aswang na napatay niyo, gantihan pa kayo. Maliwanag ba? Sige po, Lola Pasiana. Ano po ang sasabihin natin sa mga nanay namin? Sabihin niyo na nagawa niyo lang mapatay ang aswang dahil naisahan niyo ito. Pero wag niyong sabihin na may mutsaka, Narda, pati na sa sigbin. At sasabihin ko din sa mga magulang niyo na wag ipaalam sa iba nangyaring ito. Tumango naman ang magkaibigan, kaya matapos silang kausapin ni Lola Pasiana, ay agad na nilang kinausap ang mga magulang nila. At doon nga, nakwento nila ang tungkol sa aswang, pero iniba lang nila ang dahilan kung bakit nila ito napatay. Matapos yon, sinabihan nga ni Lola Pasiana, sina Sandra, Lito, Nelia, Aling Ambing at Sabrina na wag ipaalam sa iba ang nangyari para na din sa kaligtasan ng dalawang bata na agad namang tumango ang mga ito. Pag nalaman ng iba na nakapatay tayo ng aswang, Narda, sisisihin natin si Aling Ambing, ha? Siya lang naman ang chismosa dito eh. Anong chismosa ka dyan? Hindi ako chismosa ah. Tsaka marunong ako magtago ng sekreto. Wala akong pagsasabihan. Maraming salamat to, Aling Ambing. Mga bata, alam niyo bang sinarado pa ni Aling Ambing ang tindahan niya para tumulong sa amin na hanapin kayo? Dahil nag-aalala din siya sa inyo. Maraming salamat po, Aling Ambing. Walang ano man, Narda. Siya, paano? Umuwi na tayo. Sandali, Nelia. Aling Ambing. Aling Pasiana, dito na ho kayo maghapunan. Nagpahanda na ako ng hapunan natin. Pinauna lang kanina ang mga bata. Alam naman natin na gutom na ho sila. Nga, dito na lang kayo kumain, Aling Nelia, Lola Pasiana at Aling Ambing para sama-sama tayo. Siya, sige na. Dito na tayo kumain, Nelia. Kahit pa paano, magpasalamat tayo at ligtas sa mga batang ito. Kaya naman, doon na nga sila kumain sa bahay nila Laika. At nang matapos silang kumain, saka na sila umuwi para magpahinga. Samantala, sa mag-inang Karing at Karina ay nag-aantay ang mga ito sa matandang aswang na nakalaban nila Laika at Narda. At nang wala silang kamalay-malay na patay na ito, ito ang nagdadala sa kanila ng karne galing sa kanyang mga biktima. Ang tagal naman ng matandang yun, Nay. Mukhang hindi na yata darating yun ah. Mukhang wala yata siyang nabiktima. Magantay pa tayo. Hindi naman yung sumisira sa usapan. Ngayon lang yun nahuli eh. Tuso yun at malakas yun. Kaya madali lang sa kanya na makapambiktima ng mga bata. Kapag wala siyang madadala, magugutom tayo. Pag ganun, Nay, baka pwedeng yung bagong katulong nyo na lang at ang anak niya biktimahin natin. Tumigil ka. Huwag mong pakialaman si Nelia at si Narda. Mapapakinabangan ko sila. Marami ang nagsususpecha sa akin na aswang ako at sila magtatanggol sa akin. Kaya huwag mo silang pakialaman. Sige na nga ho. Pero nasaan na kaya ang matandang yun? Walang nagawa ang mag-ina kundi ang mag-antay. Pero sumapit na lamang ang madaling araw ay walang matandang aswang ang nagpakita sa mag-ina. Kapwa na inis sa mag-inang Karing at Karina. At dahil doon, hindi nagbukas ng karenderya si Aling Karing. Samantala, maagang nagising si Nelia para lumakad na patungong trabaho sa karenderya ni Aling Karing dahil nga malayo pa ito at kailangan pa niya na maglakad. Narda anak, aalis na ako ha. Matulog ka muna. Maaga pa naman. Bahala ka na mamaya sa bahay natin anak ha. Sasamahan na kita, Nay. Ihahatid na po kita. Wag na. Kaya ko na mag-isa. Kaya matulog ka na muna dyan. Hinalikan na lamang ni Nelia ang anak at saka lumakad na papuntang bayan para magtrabaho sa karinderya ni Aling Karing. Nasa 1 oras ang kanyang lalakarin. At dahil maaga pa ay madilim at nakakatakot ang daan. Lalo't mag-isa lamang ito. Pero gayon pa man ay tinapangan ni Nelia ang loob para na din sa kinabukasan ng kanyang anak. Mas maigi ng ganon kaysa mag-uuling sila na maliit ang kita at matrabaho pa.
Kaya tiniis ni Nelia ang layo ng lalakarin nito patungong trabaho. Pagdating nito sa lugar ay bigla itong kinilabutan nang may nagsalita sa likuran niya at ito ay si Karina. Ikaw palang bagong katulong ni nanay. Maaga ka yata ah. Oo. Ako nga, magandang umaga. Hindi ka ba natatakot na lumakad mag-isa lalo't madilim pa? Sanay na ako eh. Saka kailangan ko ng trabaho para sa anak ko. Lalapit na sana si Karina kay Nelia nang magsalita si Aling Kareng. Andito ka na pala Nelia ah. Napaaga ka yata. Ikaw naman Karina ah. Umuwi ka na sa bahay. Andito na si Nelia ah. Magandang umaga ho Aling Kareng. Pasok ka ah. Magkape ka muna ah. Sige ho. Kaya naman pumasok na ng karinderya si Nelia at pinagtimpla ito ng kape ni Aling Kareng. Habang pinandidilata naman ito ng mga mata si Karina na patuloy pa rin sa pagtingin kay Nelia. Kaya naman, umalis na lamang ito. Magkape ka muna ah. Pasensya ka na sa anak ko. Nagulat ka ba niya ah? Naku, hindi ho. Hindi ko alam na may anak ko pala kayo. Hindi ko nasabi eh. Nagtatrabaho kasi yan sa ibang lugar at nagbakasyon lang dito sa akin. Ganun ho ba? Pero Aling Kareng, hindi pa ba tayo magsisimulang magluto? Yun nga Nelia ah. Pasensya ka na ah. Hindi muna tayo magbubukas. Hindi dumating yung nagdi-deliver sa akin ng karne eh. Kaya wala tayong lulutuin ngayon. Baka sa susunod na araw na lang tayo magbubukas. Ganun ho ba Aling Kareng? Etong pera para sa 2 araw yan. Bumalik ka na lang dito sa Miyerkules. Naku, wag na ho. Hindi naman tayo magbubukas eh. Malayo ang nilakad mo. Tsaka hindi mo naman kasalanan na hindi tayo magbubukas. Kaya dapat lang nabayaran kita. Kaya kunin mo na yan. Tapos pagkatapos mo magkape, umuwi ka na lang muna. Maraming salamat ho Aling Kareng. Ang buti niyo ho talaga. Wala yun. Alam ko naman na kailangan mo ng pera para sa anak mo. Basta, bumalik ka dito sa Miyerkules. Oo, asahan niyo ho yun Aling Kareng. Matapos makapagkape ni Nelia ay umuwi na lamang ito sa kanila at wala pa rin itong kamalay-malay sa totoong katauhan ni Aling Kareng. Samantala, nagising na si Narda at nagtimpla na ng kape. At dahil madilim pa ay lumabas ito ng likod ng bahay. Nakita niya ang sigbin malapit sa kanilang dapugan. Nakahiga ito doon na tilo yun ang ginawa niyang tulugan. Kaya hinayaan na lamang ito ni Narda para hindi na ito maistorbo pa. Lumipas sa mga oras, lumiwanag na. Maya-maya ay dumating si Laika. Magandang umaga, Narda. Laika, magandang umaga. Ang aga mo ah. Kape tayo? Oo, maaga ako nagising eh. Ganun ba? Bakit ka nandito? Alika, magkape tayo. Nakalimutan mo ba ang usapan natin? Usapan na ano? No, papaamuhin natin ang sigpin. Gusto ko din kasi ng ganun na alaga eh. Baka may kasama pa siya. Maghanap tayo. Wala na yung kasama. Alika, tinan mo siya dun. Nakahiga siya sa dapugin namin. Sige, total umaga naman para makita ko siya ng mabuti. Kaya naman, pumunta ang dalawa sa likod ng bahay. Pero pagtingin nila sa dapugan, ay wala na doon ang sigbin. Wala na pala siya dito, Laika oh. Nagising na yata. Sayang naman, dito ba siya natutulog? Siguro, inaayaan ko lang naman yung Laika eh. Dapat, mahawakan natin ang ulo niya Narda. Kagaya ng sabi na Lola Pasiana para mapaamo natin siya. Paano naman natin yung gagawin Laika? Mabilis ngayon kumilos at mailap eh. May naisip ako, di ba? Uling ang kinakain niya. Oh, uling ang kinakain niya. Ano bang naisip mo, Laika? Basta, akong bahala. Mapapaamoy natin yan. Sige, pero magkape na muna tayo. Kaya naman, nagkape na lamang muna ang magkaibigan. Hanggang sa maya-maya ay dumating na si Nelia. Anay, bakit po kayo bumalik? Di nagbukas si Aling Kareng eh. Hindi daw dumating yung ino-orderan niya ng karne. Kaya wala daw siyang mailuluto ngayon. Di ba nasa bahay naman si Aling Kareng? Bakit hindi na lang siya bumili sa palengke ron? Hindi ko alam anak. Siguro baka inaantay niya din kung ano nangyari sa nagdi-deliver sa kanya ng karne na suki niya. Baka kasi pag bumili siya at dumating yon, madoble pa. Ganun ba? Kaya pala kayo napauwi ng maaga, Nay? Oo anak. Gusto niyo ba ng kape, Nay? Ipagtitimpla ko po kayo. Wag na, nagkape na ako sa karinderya ni Aling Kareng. Binigyan niya pa nga ako ng pera na sahod ko daw, kahit hindi ako nakapagtrabaho. Sinabi niya sa akin na kunin ko na lang daw. At hindi naman daw ako ang may kasalanan kung bakit hindi na i-deliver yung karne.
Kaya binayaran niya pa rin ako. Ang bait talaga ni Aling Karing. Ano po, Nay? Oo nga eh, napakabait ni Aling Kareng. Pero yung anak niya, parang nakakatakot. Ano po? May anak po si Aling Karing? Oo anak, nakita ko kanina. Kakadating lang daw, kaya hindi natin nakikita nung nakaraan. Nagulat pa nga ako kanina eh, nang bigla na lang siyang sumulpot sa may likod ko. Tapos, biglang tumayo ang mga balahibo ko sa katawan nang hindi ko alam kung bakit. Baka aswang po yung Aling Nelia, pati po si Aling Karing. Kasi, ang sabi po ni Aling Ambing, may karinderya daw ng aswang sa bayan. Hindi aswang si Aling Karing Laika. Ang bait-bait nga niya sa amin ni Nani. Tsaka, nakailang pagkain na kami din sa kanya, pero ayos naman. Kaya wag mo naman sana siyang pagbintangan. Baka lang naman yun, Nardi. Di lahat ng mabait talaga. Minsan, nandilin lang. O kaya ay nagbabalit kayo. Kagaya sa matanda kahapon. Akala mo, matanda lang talagang kawawa. Aswang pala. Iba yun? At iba din si Aling Karing. Oo nga naman Laika, mabait si Aling Kareng, kaya sigurado kami na hindi siya aswang. Di maganda po kung ganun. Basta mag-iingat lang po kayo palagi, Aling Nelia. Si nanay pa talagang sinabihan mo, Laika. Ikaw nga ang panayang gala kung saan-saan eh. Kaya binabansagan ka na ng tiya Sabrina mo ng Laikang gala. Ano ka, Narda? Ang tiya ko nga na yun ang gala eh. Kung saan-saan nakikipiesta. Tapos wala namang manliligaw. Palibasa pangit na. Masama pa ugali nun. Anong masama ugali? Ha? Atiya, nandito ka pala. Kape tayo. Ikaw, kung ano-anong sinasabi mo sa akin pag nakatalikod ako Totoo naman yun ah. Tsaka bakit ka ba nandito? Umagang umaga. Nagagagala ka na naman. Ano nagagagala? Pinapahanap ka nga ng nanay mo sa akin. Umagang umaga umalis ka na kaagad ng bahay. Nagkakape lang naman ako dito kina Nardi. Tsaka bakit mo ba ako hinahanap? Alam mo namang kung hindi kina Lola Pasiana, nasa tindahan ako ni Aling Ambing. At kung wala ako doon, andito ako kay Leonarda. Ano ka ba naman, Tiyo? Ay nako, syempre, hindi ka pa nag-aagahan, umalis ka na. At saka nga pala, Ate Nelia, ngayong araw daw pupunta dito mag-aayos ng bahay nyo at magkakabit ng kuryente, sabi ho ni Ate Sandra. Talaga Sabrina? Nako, maraming salamat kung ganon. Ay, Leonarda, magkakailaw na kayo dito? Nga, maraming salamat sa tunyang ni Laika, Tia Sabrina. Naku, huwag ka magpasalamat sa tiya kong laon. Wala namang naitulong yan eh. Anong wala ka dyan? Umuwi na nga tayo, tinahanap ka na ng nanay at tatay mo. Hindi ka pa nag-aalmusal, umalis ka na kaagad. Palagi naman mag-isa ako nag-aalmusal, Tia. Kaya nga hindi na ako pumipirmi sa bahay. Mag-isa lang akong kumakain. Kaya nga pinapauwi ka na ng nanay at tatay mo eh. At babawi yung mga yun sa'yo. Hindi na nga sila alis at nakukonsensya din nata ang mga yun. Naisip siguro nila na wala ding kwenta ang negosyo nila kung mapapahama ka naman. Kaya sige na, tayo na. Sige na, Laika. Umuwi ka na. Bumalik ka na lang dito mamaya. Sige na nga. Paano? Kita tayo mamaya nata ah. At dito nga ay umalis na magtiya. Kaya naiwan na mag-ina. May magandang aral din pala nangyari sa amin kagabi ni Laika, Nay. Kasi nagawang mapagtanto ng nanay at tatay ni Laika na mas mahalaga siya kaysa sa negosyo nila. Oo nga anak eh. Hindi matutumbasan ng pera o kahit ng ano pa man sa mundo ang mga mahal mo sa buhay. Dahil kapag nawala sila, hindi mo na yun maibabalik kahit ano pang gawin mo. Kaya nga nagpapasalamat ako at ayos ka lang. Hindi ko siguro alam ang mangyayari sa akin kapag nawala ka pa anak. Siguro, mamamatay din ako. Opo kayo magsalita ng Nay. Hindi mangyayari yun. Hindi ko po kayo iiwan. Kasi mahal na mahal ko po kayo eh. Palang araw, aangatin tayo sa buhay na magkasama. Pangako yan, Nay. Niyakap naman ni Narda ang anak at napaluha na lamang. Samantala, kinaaling ka rin naman at sa anak ng si Karina ay nalaman na nila ang dahilan kung bakit hindi nakapagdala ng karne ang matandang aswang sa kanila dahil nga patay na ito. Nay, alam ko na nangyari kung bakit hindi nakapagdala ng karne sa atin ng matandang aswang sa kakahuyan. Dahil patay na ito. Ano sabi mo? Patay na ah. Oo, nasunog na ang bahay niya sa kakahuyan. Andun ang bangkay niya. Paano nangyari yon? Tuso at magaling ang matandang yon. Kaya nga tumanda na ito dahil sa pagiging tuso at mapanlin lang niya. Kahit ako, hindi din makapaniwala. At sa bahay pa talaga siya namatay ah.
Ibig sabihin may magaling na albularya sa lugar. O kaya baka ang albularyang si Pasyana ang dumali sa kanya. Palagay ko, hindi. Matagal na siyang minamanmanan ng albularya na sinasabi mo. Pero hindi siya nagagawang mahuli. At isa pa, may sabulag ang lugar ng matandang aswang na yon. Kaya hindi yun basta-basta makikita. Kahit magaling ka pang albularya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Isa sa sanay biktima niya ang pumatay sa kanya? Hindi ko na kasi mausisa kung anong sanhi ng pagkamatay niya dahil abo na lang ang natira sa bangkay niya. Posible yon. Baka may isang batang may malakas na karunungan. O kaya pain lang ang bata para makita ang lugar ng matandang aswang at doon na sinundaan. Marahil nga ho siguro, pinainan nila ang matandang aswang na yon. Kaya siya napatay ng kung sino man. Posible namang bata lang ang tumalo sa kanya. Ang mabuti pa, kumalap tayo ng impormasyon sa nangyari sa matandang aswang na yon. At kung sino ang pumatay, baka mamaya ay tayo naman ang sunod na punteryahin. Kaya maiging alam natin ang kalaban natin kung sino, Karina. Sige ho, magmamatsyag ako at makikibalita. Kaya naman yun nga ang ginawa na mag-inang aswang na Karing at Karina. Samantala, balik sa bahay nila Narda ay dumating na ang mag-aayos nito na inutusan nila Lito at Sandra. Nanay, maayos ang bahay natin. Magkakakuryente na rin tayo. Oo nga anak, salamat sa pamilya nila Laika. Pero lingid sa kaalaman din ni Nelia at Narda ay isa din ito sa dala ng kakayahan ng mutya ni Narda. Hindi man ganun kabilis, pero may dala itong swerte na hindi basta-basta mapapansin. Narda, tambay tayo dun sa tindahan ni Aling Ambing. Totally na ayos pa naman tong bahay nyo. Sige. Nanay, pwede po ba kaming umalis si Laika? Sige, pero wag kayong lalayo At wag mo nang pupunta kung saan-saan. Apoy, Nay, sa tindahan lang po kami ni Aling Ambing. Kaya naman lumakad nga ang dalawa at naiwan sila. Nelia, Sandra at Sabrina. Maraming salamat Sandra. Tatanungin namin malaking utang na loob ito. Wag mo nang intindihin yon. Siya nga pala Nelia. Ang sabi sa akin ni Laika, sa bayan ka pa daw nagtatrabaho? Oo sa isang karinderya. Kaso, sarado ngayon Ganun ba? Gusto mo ba magtrabaho sa amin? Kasi alam mo naman palagi kaming wala ni Lito. Saka si Sabrina hindi mo naman maaasahan pa. Palaging umaalis din minsan. Kaya kung gusto mo, kukunin ka sana naming katiwala. Maglaba, magluto at maglinis na din ng bahay. Huwag ka mag-alala. Susweldohan ka naman namin ng tama. Tsaka libre na lahat, pati pagkain. Malapit din kasi sa inyo si Laika Kaya naisip din namin ni Lito na imbis kumuha ng iba, ikaw na lang, kung papayag ka Nelia. Tsaka mas mabuti na yon, kaysa naman lumuwas ka palagi ng bayan na malayo dito. Oo nga naman Ate Nelia, tanggapin niyo na ho, maigi na ho yun. Maaalagaan niyo din ho si Narda. Kasi palagi naman magkasama ang dalawang yun Naku, sobra-sobra ng tulong niyo sa amin Sandra. Hindi yung tulong. Katunayan, kami nga ang matutulungan mo kasi matitingnan mo din ang anak namin. Sige, tatanggapin ko. Pero maaari ba na magpaalam muna ako sa pinapasukan kong karinderya? Sige, walang problema. Sabihan mo na lang kami. Tumango naman si Nelia at muling nagpasalamat. Samantala, balik sa dalawa, sa tindahan ni Aling Ambing. Aling Kambing, mag-inang araw. Ayan ka na naman, sa kakakambing mo. Ambing lang. O ano naman kailangan nyo? Dating gawi po Aling Ambing, uutang po kami ng merienda kasi napagod kami ni Nardi. Inaayos na po ang bahay nila para lagyan ng kuryente at ilaw. Anong napagod? Wala naman kayong ginawa doon. Baka nanood nga lang kayo. Pero natutuwa ako, maayos ang bahay niyo Narda. Apo, salamat po kay Laika at sa mga magulang niya. Wala yun, marami namang pera ang nanay at tatay ko Marami nga sanang pera pero panay utang ka naman dito. Bueno, eto na merienda niyong dalawa. Maraming salamat po Aling Ambing. Kumain na kayo dyan. Huwag na kayong gumala kung saan. Baka naman maulit pa yung nangyari sa inyo kagabi. Maraming salamat po pala sa pagtulong sa paghahanap sa amin Aling Ambing. Nga, nag-alala ka pa talaga sa amin Aling Ambing. Syempre, kahit naman makulit kayo, lalo na tong si Laika. Napamahal na din naman kayo sa akin. Naku, Aling Ambing, baka sabihin niyo kamo, pag nawala kami ni Narda, wala nang bibili sa tindahan niyo, mawawala na kayo ng mga cute na customer. Cute nga sana utangera naman. Sige na, kumain na kayong dalawa dyan. Kaya naman, kumain na nga ang dalawa at nang matapos na,
babalik na sana sila sa bahay nila Narda. Aling Ambing, palista nga ako ng isang gin bilog dyan at tatalin ko po. Anong dyan ka dyan? Huwag mo sabihin na umiinom ka na Laika. Hindi po Aling Ambing ha. Inutusin sa akin ni tatay para daw yun sa mga nagtatrabaho kay Leonardo. Talaga ba? Akala ko, umiinom ka ng bata ka. O eto. Kaya naman matapos makuha ang gin, ay lumakad na sila, pabalik kila Narda. Anin mo yung gin bilog Laika? Gagamitin natin ng Narda para mapaama ang sikpin. Ha? Gagamitin natin yan? Paano naman? Hindi naman yun umiinom. Madali lang yun. Yung uling na kakainin niya, ibabad natin dito para mahigop ng uling ang alcohol, para malasing siya, para mahula at mahawakan natin siya. Gagana kaya yun? Kaya nga susubukan natin eh. Sige, ikaw ang bahala. Kaya naman, nang makauwi na nga ang dalawa kay Leonarda, ay agad na silang tumungo ng likod ng bahay. Nakita naman sila ni Sabrina pero hinayaan lamang sila nito. Kaya nang makarating sa likod ng bahay, ay agad nang sinimulan ng dalawa ang kanilang plano. Agad na kumuha ng uling si Narda at nilagay sa tabo. Saka dito naman binuhos ni Laika ang gin at nilagyan pinila ng bato para malublob ng tuluyan ang mga uling. Ayan, iwan muna natin yan ng ilang oras Narda. Sige. Nanood na sila sa mga gumagawa ng bahay nila Narda hanggang sa makalipas ang ilang oras at magtatakip silim na. Umuwi na ang mga gumagawa, maging ang mga magulang ni Laika at maging si Sabrina ay umuwi na rin. Pero nagpaiwan si Laika at sinabihan na doon na ito matutulog kina Narda na siyang pinayagan naman ng kanyang mga magulang. Narda, balikan na natin ang uling na binabad natin. Sige, ayos na siguro yun. Kinuha na nga nila ang binabad na uling at kumuha pa ng ilan si Narda at hinalo doon sa uling sa kaninang binabad at nilagay ito kung saan palaging nakatambay ang sigbin. Maya-maya ay tinawag na sila ni Nelia para maghapunan. Kaya naman iniwan nila ito saglit at kumain na silang dalawa. Pagkatapos kumain ay nagugas na ng pinggan ng dalawa na ikinatuwa naman ni Nelia dahil natututo na din si Laika sa mga gawaing bahay. Matapos yon, agad na silang tumungo ng likod ng bahay at dito'y nakita nila ang sigbin na kinain ng uling na kanilang ibinabad sa gin at dito ay nakita nila ang nilalang na pagewang-gewang sa paglakad kaya agad nila itong nilapitan at nang makita sila ay umangil pa ito pero hindi na makaporma ng maayos at natutumba na. Ayos, umubra ang plano natin Narda. Nalasing na siya oh. Ngay, di na siya makatakbo. Pasensya ka na kaibigan ha. At dito ay hinuli nila ang lunarang sigbin at tinaplos ang ulo nito. Kaya naman bigla na lamang itong tumahimik at nawala ang pag-angil at saka umamo na sa kanilang dalawa. Tama nga si Lola Pasiana. Laika, kapag nagawa nating hawakan ng ulo niya, magiging maamo na siya sa atin. Ngay, ayos, may alaga na tayong sigbinata. Ano kaya ang ipapangalan natin sa kanya? Luna na lang, kasi lunarang sigbi naman ang tawag sa kanya, hindi pa? Sige, Luna, maganda nga yun. Ano ngayon ang gagawin natin sa... Dalhin muna natin siya siguro kay Lola Pasiana para makita niya. Sige, tara. Sandali, kukuha ako ng pandakip sa kanya. Tapos magpapaalam ako kay nanay na pupunta lang muna tayo sa tindahan ni Aling Ambing. Sige. Kaya naman, kumuha ng tela si Narda at tinakpan ng sigbin. Saka nagpaalam sa kanyang nanay Nelia na pupunta lamang sila ng tindahan ni Aling Ambing para bumili ng panghimagas. Agad naman sila na pinayagan, kaya naman tumakbo na sila palayo. Samantala, nasa tindahan din pala ni Aling Ambing sa Sabrina at nakita niyang dumaan ang dalawa na may dala pa na nakabalot sa tela. Kaya naman, tinawag niya ang mga ito. Narda? Laika? Saan kayo pupunta? Ano yung dala niyo? Ba't naman namin sasabihin sa'yo, Tia? Close pa tayo? Tayo ni Narda? Suplado talaga nito ha. Para nagtatanong lang eh. Sige ka, isusumbong kita sa nanay at tatay mo. Pupunta lang kami ni Narda kay Lola Pasiani. May sakit ang pusa ni Narda. Tara na nga, Narda. Tumakbo na nga ang dalawa papalayo. Sandali, teka. Ayun, tinakbuhan na naman ako. Ang kulit talaga ng pamangkin kong yun. Pati si Narda nahahawa na sa kanya eh.
Pusa ipapagamot sa albularya? Ano na naman kaya ang kalokohan ng mga yon? Nagtataka man ay hinayaan na lamang niya ang mga ito at balik sa dalawa. Nakarating na nga sila sa bahay ni Lola Pasiana. Tao po, Lola Pasiana. Magandang gabi. Kayo pala Narda. Laika, ano problema? Lolo, nahuli namin ni Narda ang sigbin. Sabay alis ng telang nakatakip sa sigbin at dito ay nakita ito ni Lola Pasiana. Kaya naman, nagulat ito. Teka, paano niyong nahuli at nahawakan ng lunarang sigbin? Ano nangyari Bakit parang tulog? Apo, talagyan. Alalasing eh. Ano? Anong nalasing? Kasi Lola, kumuha kami ng uling at pinabad sa gin at saka iniwan sa likod ng bahay kung saan palaging nakatambay ang sigbin. Tapos kinain niya. Kaya ayun, nalasing siya. Pambihirang mga bata kayo. Ang dami mga antingero at mga albularyo ang nagtatangka na makahuli ng lunarang sigbin. Pero bigyo ang mga yon. Pero kayo, nagawa niyong mahuli ng ganun kadali lang. Sabay ngisi ng dalawa at pinapasok muna sila ni Lola Pasiana sa bahay nito dahil may sasabihin din ito kay Narda. Narda, hindi ba't sa isang karinderya nagtatrabaho ang nanay mo? Apo Lola, bakit po? Kilala niyo ba ang papasukan niya? Si Aling Karing? Mabait naman po si Aling Karing. Bakit po Lola? Alam niyo kasi, nag-imbestiga ako. Yung aswang na matanda na napatay niyo sa kakahuyaan, yun na nagdadala ng karne sa isang kainan sa bayan. Hindi ko lang alam kung saan doon, pero ang alam ko ay karinderya yon. Sabi na eh. Mukhang tama ang kutob ko. Baka aswangin sila Aling Karing Narda. Hindi, mabait sila Aling Karing. At saka kung aswang siya, dapat nung nakaraan pa niya kami nabiktima ni nanay. O hindi man, baka nayanggaw na niya kami. Ang sabagay, pero malalaman mo naman yun dahil may mutsaki. Iinit naman kung aswang talaga sila. Eto Narda, dalhin mo itong punyal para naman kahit papaano may magamit ka kasama ng mutya mo. Paano naman ako Lola? Dapat meron din ako. Ang daya naman. Kung si Narda lang ang bibigyan niya ng punyal. O siya sige na, eto naman ang sayo. Yay! Ayos to. Basta, gamitin nyo lang yan pag kailangan. Siya sige na, umuwi na kayo. Baka hinahanap na kayo ng mga magulang nyo. Tsaka yung sigbin, huwag nyo nang lasingin ulit. Kayo na ang magiging amo niyan. Nagawa nyo ng mahimas ang ulo niya. Tumango naman ang dalawa at nagpaalam na kay Lola Pasiana. Habang papauwi ay malalim ang iniisip ni Narda. Dito niya napagtanto na kaya umuwi ang kanyang nanay Nelia dahil hindi nagbukas ng karinderya si Aling Karing at yun din ng gabi na napatay nila ang matandang aswang. Kaya naman, kinutuban ito. Gayunpaman, hindi niya ito sinabi kay Laika dahil nga panay ang tanggol niya kay Aling Karing kaya naman gusto niya na makasigurado muna. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay ay nagpahinga na sila kaagad dahil maaga pang aalis bukas si Nelia para pumunta kay Aling Karing. Para magpaalam ito na hindi na ito matutuloy sa trabaho dahil inalok na ito na mag-asawang Sandra at Lito na sa kanila na ito mamasukan bilang kanilang katiwala. Samantala, sa mag-inang Karing at Karina naman ay hirap ang mga itong gumalaw para makahanap ng mabibiktima dahil nagmamatsyag ang albularya na si Lola Pasiana. Nalaman na kasi nito na nagdi-deliver ng karne ang matandang aswang na napatay nila Narda at Laika nung nakaraan kaya nag-iingat na sila. Nay, anong gagawin natin? Nagmamatsyag ang matandang albularya. Wala tayong magagawa kundi mag-ingat muna. Mahirap na. Baka matiktikan tayo. Pero pag ganito, tsak na magugutom tayo. Ayoko nang kumain ng karne ng hayop. Tiisin mo, kaysa naman mabisto tayo. Galit man, walang magagawa si Karina kundi ang kumain na muna ng karne ng hayop dahil hindi sila basta-basta makakilos. Kinabukasan, maagang nagising si Nelia para sana magpaalam kay Narda at Laika at aalis na ito patungong bayan. Pero nagulat ito nang gising na ang dalawa at nagkakape. Magandang umaga po Aling Nelia. Oh, bakit gising na kayo? Alauna pa lang ah. Sasama po kami sa inyo sa bayan, Nay. Sasama kayo? Malayo ang bayan. Tsaka maaga pa. Magpapaalam lang ako kay Aling Karing na hindi na ako magtatrabaho. At kinuha na ako ng mga magulang ni Laika para maging katiwala. Kaya dito na lang kayo. Ay di ayos po yun, Nay. Pero sasama pa rin kami sa inyo ni Laika.
Siya sige, maliligo lang ako sandali. Kaya naman, naligo na muna si Nelia. Habang naliligo, ay nag-usap ang dalawa. Ano Narda? Dala mo ba ang mutya mo? Alayka, dala ko, pati na ang punyal, para malaman natin kung aswang nga sila Aling Karing. Oo, kasi malakas talaga ang kutob ko sa mag-ina na yun eh. Ako din, ngayon ko lang kasi napagtanto nung gabing napatay natin ang matandang aswang kinaumagahan. Hindi na nagbukas si Aling Karing eh. At wala daw silang karne at hindi daw dumating ang naghahatid sa kanila. At sabi ni Lola Pasiana, hindi daw matandang aswang may hinahatirang karne sa bayan. Kaya kailangan natin na alamin kung sila nga ang mga yon. Paano kung sila? Anong gagawin mo Narda? Ilalabanan ko sila. Kahit mabait sila sa amin, kung aswang naman sila, kailangan ko silang tapusin. Kasi marami na silang nabibiktima eh. Pero sana, hindi sila yun Laika. Kasi mabait talaga si Aling Karing sa amin eh. Sana nga Narda, sana nga hindi sila mga aswang. Nang matapos makapaligo si Nelia, ay agad na silang lumakad. Habang naglalakad sila, malinaw na nakikita ni Narda ang daan kahit madilim pa, kaya hindi na sila nagdala ng ilawan. Ramdam din ito na nakasunod sa kanila ang sigbin. Anak, ang bilis mo namang maglakad. Madilim pa. Malinaw naman po ang mga mata ko, Nay. Ganun ba? Hindi kasi tayo nakapagdala ng ilawan eh. 2:00 pa lang kasi ng madaling araw. Ayos lang po yun. Sumunod na lang po kayo sa akin. Sumunod na lamang sila Nelia at Laika kay Narda hanggang sa makarating na sila ng bayan at dumiretso na sila sa karinderya nila Aling Karing at dito nga ay sarado pa rin ito. Napaaga tayo, 3:00 pa lang kaya sarado pa sila Aling Karing. Ilang sandali lang ay naramdaman ni Narda na umiinit ang kanyang mutya at bigla na lamang sumulpot si Karina sa kanilang likod at kasama na nila si Aling Karing. Nagulat si Narda, hindi dahil sa biglang pagsulpot ni Aling Karing at ng anak niya, kundi nalaman ni Narda na mga aswang ang mga ito kaya bahagya din siya na nalungkot. Aling Karing, Karina, maganda umaga ho. Sabi na darating ka Nelia Sino naman kasama mong bata? Nasaan si Narda Kaibigan ho ni Narda, siya ho si Laika. Anong sabi nyo? Nasaan si Narda? Eto ho, siya ho sa tabi ko. Nako, inaantok pa siguro ako Nelia 3:00 pa lang. Hindi mo naman kasama si Narda Nagtaka naman si Nelia dahil katabi lang naman ito ang anak na si Narda pero hindi siya nagawang makita ng dalawa kaya mas nagulat pa ito nang magsalita si Laika. Hindi niyo nakakita si Narda, no? Kasi mga aswang kayo. Nagulat ang mag-inang Karing, pati na rin si Karina. Anong sabi mo bata? Huwag kayo magkunwari dahil kayo ang hinahatiran ng kaninang matandang aswang na napatay naman ni Narda. Kaya tama talaga si Lola Pasiana. Kayo ang pumatay sa matandang aswang. Kaya nyo pala siya napatay at tinulungan kayo ng albularyang yon. Aling Karing? Anong ibig sabihin nito? Anong sinasabi ni Laika? Nanay, dyan lang po kayo sa likod ko. Mga aswang po si Aling Karing at ang anak niya. Balat kayo lang palang pinapakita niya sa ating kabutihan. Mukhang wala na tayong magagawa Karina Kailangan na natin silang tapusin. Sige, may oras pa naman bago sumikat ang araw. Nagbago ng anyo ang dalawa na ikinagulat naman ni Nelia. Hindi ko akalain na demonyo pala kayo Aling Karing. Akala ko totoo ang pinapakita niyong kabaitan sa amin. Hindi pala. Ang totoo, hindi ko talaga balak na patayin ka Nelia kayo ni Narda dahil napalapit na kayo sa akin. Pero ngayon na alam niyo ng sekreto namin, hindi ko kayo pwedeng hayaang mabuhay kagaya ng dati kong katulong sa karinderya. Ang sama niyo, mga demonyo. Ang dami mo pang satsat babae. Ang mabuti pa, ikaw na ang uunahin ko. Biglang sinunggaban ni Karina si Nelia pero sinalubong siya ng pagsunggab din ng sigbi ni Narda at kinagat siya nito sa braso. Sige Luna, labahan mo ang pangit na yan. Hindi, isang lunarang sigbin. Paano ka nagkaroon ng alagang sigbin bata? Syempre, nilasing ko para mapaamo ko yan. Nagulat na lamang si Aling Karing nang biglang napaiktad na lamang ang anak ng si Karina nang may sumaksak sa puso nito ng punyal at yun ay si Narda na hindi nila nakikita. Kaya napaiyak na lamang sa galit si Aling Karing. Karina, anak ko, magbabayad kayo. Sinugod ni Aling Karing si Nelia pero biglang napaatras ito nang may tumaga sa kanyang katawan dahilan para masugatan siya. Sino ka? Lumaban ka ng patas.
Magpakita ka. Binitawan ni Narda ang mutya niya ng uling kaya nagawa siyang makita ni Aling Kareng na umiiyak pa ito. Narda, ikaw ang pumatay sa anak ko. Patawad Aling Kareng, pero kailangan niyo pong mawala. Masama kayo, marami na kayong pinatay na mga tao. Narda, hindi ako kagaya ng iniisip niyo. Oo, asabang ako, pero hindi ako mamamatay tao. Ang anak kong si Karina, siyang pumapatay. Wala akong magawa dahil hindi ko siya nagagawang pigilan. Hindi ko din pwedeng ipagkanulo ang anak ko. Kagaya mo, Nelia, mahal ko ang anak ko. Kaya sinusunod ko na lamang ang gusto niya kahit labag sa kalooban ko. Pero ang matandang aswang ang mga napatay niya. Dinadala niya sa karinderya niyo para iluto. Ganoon ho ba? Karne ng tawang niluluto niyo? Mali ka. O, nagluluto ako ng karne ng tawa at kumakain din. Pero hindi ko ibinibenta. Pagkain lamang namin yun ng anak ko. Pero pumapatay pa rin ho kayo. Aaminin ko, pero masamang tao ang pinapatay ko. Huli ko nang nalaman ng mga bata ang pinapatay ng matandang aswang na yon. At dahil nakakain ng gano'n ng anak ko, kaya nahanap-hanap na niya. Pero ano pa man ang rason ko, alam kong mali ako. Sadyang mahal ko lang ang anak ko, Nelia. Kagaya ng pagmamahal mo kay Narda. Pero pinatay niyo ang anak ko. Dahil masama siya, ayaw ko kayong patayin Aling Kareng kasi mahal ko po kayo at mabait po kayo sa amin ng nanay ko. Kaya tumakas na lang po kayo. Tatakas, saan naman ako pupunta, Narda? Wala na ang anak ko. Kagaya mo, napamahal na din kayo sa akin. Kaya suko na ako, patay mo na lang ako, Narda. Bumalik na lamang sa pagiging tao si Aling Kareng at lumuluha pa. Sige na, Narda, patayin mo na ako. Sige na Narda, patayin mo na siya. Hindi ko kaya Aling Kareng. Kung ganoon, ikaw na lang ang papatayin ko. O hindi kaya ang nanay at kaibigan mo na lang. Hindi mo magagalaw ang anak ko, Aling Kareng. Dadaan ka muna sa akin. Tumayo si Aling Kareng at nagbago ng anyo sa pagiging aswang. Muli, naging alerto si Narda at Laika, maging si Nelia. Pero imbis sila, ang suguri ng sugatan na si Aling Kareng ay ang sigbin ang inatake nito para lumayo sa bangkay ng anak niya. At dito ay susugurin sana ito ng Lunara, pero pinigilan ito ni Narda. Wag Luna, lumayo ka kay Aling Kareng. Nelia, alagaan mong maigi si Narda para hindi maligaw ng landas. Narda, masaya ako na kilala kita. Natutuwa ako sa iyo. Lumaki ka sana na maging magaling na albularya at alagaan mo at mahalin ng nanay mo. Binuhat ni Aling Kareng ang bangkay ng kanyang anak at pumasok sa karinderya nito. Maya-maya lang ay biglang umusok ang loob nito at nasunog yon. Aling Kareng! Dumungaw si Aling Kareng sa pintuan habang nasusunog ang karinderya nito at may itinapon na maliit na bag. Regalo ko sa inyo mag-inayaan. Sabay sarado nito ng pinto at tuluyan ang nasunog ang karinderya nito. Dahil sa madaling araw yun ay huli na nang makaresponde. Sa sunog ang mga tao at natupok na ang karinderya ni Aling Kareng at kasama siya at ang anak niya sa loob. Napaiyak naman si Narda at maging si Nelia. Kahit kasi aswang si Aling Kareng ay napamahal ito sa kanila at mabait ito. Nang buksan naman nila ang maliit na bag na itinapon ni Aling Kareng, nakita nilang alas ang laman nun na kapag naibenta ay magkakaroon sila ng sapat na pera para makapagsimula ng maayos na buhay. Kaya muling napaiyak ang mag-inang Nelia at Narda. Matapos ang nangyari ay umuwi na sila sa kanilang baryo at ikinuwento kay Lola Pasiana ang nangyari. Maging ang matandang albularya ay naawa kay Aling Kareng pero gayon pa man ay mas maigi na din ang ganon para wala na sila mabiktima pang muli. Lumipas ang mga araw at buwan, naging maayos na ang pamumuhay nila Nelia at Narda na nagtayo na lamang ng karinderya gamit ang perang pinagbentahan nila ng alahas na bigay ni Aling Kareng. Hanggang sa nagawa nila itong mapalago, makalipas nga ang ilang taon, nakapag-aral na din si Narda at kalaunan ay naging albularya na din at pumalit kay Lola Pasiana. Kasama nito ang matalik ng kaibigan na si Laika na siya nag-aalaga sa kanilang alagang sigbin na ngayon ay mga dalaga na pero nakatambay pa rin sa tindahan ni Aling Ambing. At dito ko na po tatapusin ang kwento nila Narda at Laika. Sana po ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw po muli sa inyong lahat.